What's up mga kaibigan? ako ulit to. Cripply is the name. Milking is the game. So, eto no, ngayon lang ako nagkaroon ng panahon para panoorin itong napakaangas na reaction video ni Idol Looney at ni Idol Smagla sa laban namin ni Senpai Kamen na si Husky. So, madami akong mga nababasang comment dito no, na parang, "Gagi, maangas ka daw dito, bla bla bla." So, tangina, mukhang karapat dapat ko siyang panoorin ng medyo mahaba-haba. Sa totoo lang kung ako tatanungin nyo, no, dahil sa gumagawa ako ng reaction video, minsan hindi ko na rin natatapos yung mga reaction video na ginagawa nila. Kasi minsan nahihiya ako sa nahihiya ako sa mga comment nila eh. Saka alam ko may lahat ng laban ko, alam ko may palpak eh. Alam ko lahat ng laban ko hindi perfecto, may mga kanya-kanyang kamalian eh. So minsan naman tinitake nila na yun, parang at least 'di ba, parang mako-correct ka nila ganto ganyan bla bla bla. Sa akin kasi ako tulad ng lagi kong sinasabi no, parang ako yung pinaka number one critic ng sarili ko. Nahihiya lang, ewan ko ba, nahihiya ako sa lalo nang ganto, putangin na ang manonood si Looney sa kasi Smaglas magko-komento. Putangin na, nakakahiya to pare. Hindi ko nga alam kung bakit ko papanoorin eh, pero request din kasi ng mga tropa natin sa page may mga nag-comment din. So sino ba naman ako para, diba? Sino ako para ipagkait sa inyo yun? So, Looney and the Smaglas reaction video sa battle namin ni Senpai Kamen. Wag na natin patagalin to. Putang ina, isang oras na may 43 minutes. Pwede kaya nating dagdagan ng konti yung bilis nito. Playback speed, pare. Dagdagan natin, gawin natin 1 point, tingin ko, sapat na siguro yung 1.35. Game tayo. Welcome back to Break It Down. Heto na naman ang mga kalaban na para bang hindi tinatablan ng Aba, let's go! Alam down. Heto na naman ang mga kalaban na para bang hindi tinatablan ng Kaba. Hello, okay na. Ito na naman ang mga palaban na parang di nakapitan ng kaba. Parang yun yata ang sinasabi ni. Let's go! Alam nyo na kung sino to, hindi ko na kailangang i-introduce. Isa to sa mga regular na rin dito sa Break It Down tulad ni Apex. Siyempre, Hip Hop 22, we go way back. Ladies and gentlemen, we got Smugglers in the house. Magandang umaga. Hip Hop 22, no? Meron ako hindi makalimutan na kanta nila, yung isang jeep. Alam ko, napakinggan nyo na yun. Tangin na, mabisa yun. Tanghali, gabi, hapon, magandang araw. Shoutout nga pala sa Real Joke, saka shoutout sa Crown Manila, saka shoutout sa mga tropa natin na nasa taas. Pasensya na ako, medyo nakakalimutan ko, no? Third time. Pangatlo mo na ba dito? Hindi ko na rin matandaan. Sobrang dami ng pagkakataon. Shoutout nga pala kay Ali ng linya-linya dyan sa suot ni Idol Smaglas. At shoutout sa plain white clothing ni Badang sa plain white shirt ni Idol Looney. Tayo nakangas ng jacket ni Sir Looney, no? Na buti nakapunta ka ngayon, no? Dahil alam naman lahat na grabe yung walang tigil na paghagupit ng bagyo. Ilan bang bagyo yun? Dalawa yata yung pumasok ngayon. Medyo G. Tutusin, di ba kasi dapat nakaraan pa tayo eh. Oo. Medyo na-risked tayo ng... Yung tangin na, mag-shades din kaya ako. Para pare-pareho kami. Isang araw kasi talagang violento yung panahon. Tsaka din natin nakalain. Minsan, busy rin kasi tayo sa diba? Siyempre, magulat na lang makikita mo sa internet na malala na. Sa amin din sa labas namin na di pang karaniwang binababumahan ng konti. Parang ganun, parang grabe yung... Nahirapan ka papunta dito? Sa ngayon, hindi naman. May mga daan na... Umupa na ba? O... Medyo, no par? No par? Medyo umupa na yung maba. Wala. Anong pinagkakaabalahan ng isang Smaglas ngayon? Sa ngayon, kakatapos lang ng birthday ko. Oy, happy birthday! Alam ko. Happy birthday, Idol Smaglas. Tangin na, pasensya na kung late ako. Binati kita ng isang Maraming salamat. Happy birthday para sa isang... Ilang taong ka na ba? Secret. Hindi. Wala ako. Hip-hop ano na? 24. Hip-hop 24 na, hip-hop 24. Hindi yan, kakatapos lang ng birthday ko. Kamusta naman? Kamusta? Saan ka nag-celebrate? Actually, lang ako, hindi ako nag-celebrate ngayon ng ng... Hula ko dito, siguro to si Idol Smaglas. Mga 30... feeling ko baka mid-30s siguro. Ng party talaga na marami akong inimbita. Actually, nasa bahay lang ako, kasama ko lang, anak ko, mag-ina ko lang. Tapos sumakto lang din na bumabagyo. So, kung ano lang din yung kumain lang din kami doon. Hindi rin kami umorder dahil nga bumabagyo. So, simpleng salo-salo magkakasama kami. Tapos sumakto din na hindi rin ako nag-event kasi taon-taon na parang tradisyon ko na May show ka lagi, diba? Birthday bash. Birthday bash or nagla-launch din ako ng mga music video. Yun, hindi ko muna siya ginawa. Buti sumakto dahil malakas pala yung bagyo ngayon kasi yung baha. So, hindi siya convenient sa mga tropa na bumiyahe. So, yun. Pero nagpapasalamat naman ako dahil sa online. Ayun, naparating sa akin ng mga tropa, ang mga pagbati nila. Ayan, sa mga bumati sa akin, maraming salamat. Thank you sa inyo. At syempre, bilang pagbati nyo sa akin, meron akong regalo sa kanila, G.
Ito ba yung pinanood mo sa akin kanina? Yun, ang pinanood ako sa Lupit kanya. nun. Alam mo, Pinanood ko rin yung kakatapos lang at kaka-upload ko lang din, putang ina. yung beses ako napamura doon sa pinanood ni Smag na video dahil nagulat ako sa kung paano, narinig ko na yung kanta eh, pinarinig mo na sa akin yun eh, nung audio pa lang. Tapos, hindi ko alam, nirelease mo na ba yung audio nun, hindi pa? Ngayon, naka-release na siya sa Spotify. Pwede nyo na ma-stream. Spatanin nyo yun, si ano yata yun, parang sinample mo si Denmark doon Yeah, sa, shoutout kay Boss Denmark. sa chorus nun, di ba? Tapos, nung napanood ko yung video, parang nabigyan lalo ng justice. Antindi. Abangan nyo, hindi ko alam kung naka-upload na yung video. Hindi Kailan pa ba siya. to? Actually, itong Sabado na. Ito, July 26. Sino nag-direct nun? Ang galing Si nun. Derek Roswell, shoutout kay Derek Roswell Brown, at syempre kay Elfros ang nag-edit. At syempre kay Jonar, Derek Jonar, at lahat ng kanyang team, fight director namin. Ano. Pwede ko bang i-describe ng konti yung napanood ko? Antindi. Pwede naman, pwede naman. Alam mo yung, paano ko ba siya ididikit? Para siyang John Wick na action sequence na putang ina. May kita mo talaga yung pagtawid ni Smaglas mula rapper papunta sa artista na mga linya lang yung kinakabisa hanggang sa fight choreography. Doon ako nagulat. Sabi ko, kumuha ka ba ng ano doon? Fight choreography? Meron talaga, G. Kasi, naging familiar na rin ako sa tagal kung naging ano siya, pang araw-araw ng trabaho, ibruin mo, G. 8 years na rin, mag-8 years na rin akong nag-artista na ang tema namin puro action. So talagang kung ano yung dami naming mga nakakasamang stuntman doon, mga tropa ko na, ay pag may ano ka, ganyan. So ano ka rin, nagmamasid ka rin, nag-oobserba ka ng mga... Nag-o-observe ako, ganun. So parang siyang sayaw? Para ba siyang sayaw? Actually, ganun talaga siya, G. Sayo talaga siya. Parang siyang ano eh, bawa ito ang one mo. One ng kalaban mo. Ang one mo, Yoko. Yoko. One tayo, one. One, two. Anong to mo? Hindi ganyan ang to mo. Ang to mo dapat dito ka kasi gaganto ko eh. So tatandaan mo yan. Mabilis. 1, 2. Ang dapat tignan mo kapag kabisado kita. Parang na kayo mag-alisasayaw. So parang ganun pala yun, aral ko. Parang pag sumusulat ng kanta na parang nakita mo, ito pala binuha. Ay na, hindi mahirapan mag-adjust si Sir Smaglas dito kasi yun nga, para meron siyang yung dance moves, yung mga bara-bara na dance moves. Buo. Gano'n mo kabilis nakuha yung proseso at yung pace? Nung una ba nahihirapan ka? Nahirapan. Mahirap siya kasi nakakapagod. Oo, malikot talaga. Malikot siya. Gusto ko talaga siya, G. Gusto ko talaga siya. Dito ko nga nakita kasi ako, G, kilala mo ako. Di ba wala akong basketball? Oh, wala. Hindi ako wala akong ano eh. Pag tumira ka, hadukin eh. So, wala akong yung mga sport na ano ba, yung mga pinaka-pinagaano lang ako. Pag kumakanta ako, mamalikot ako, dun yung ano ko talaga. Kaya dito ko nakita parang, Saka dati makulit ka Ang pag... ina, no? Pag tumira, hadukin, kagi, ang galing talaga na siya Lone bumisip ng mga biglaang no? Gangsteran pa, sanay ka rin sa kalye, di ba? parang medyo parang kumatis siya sa akin dito, G. may konting ano siya eh, di ba? May konting hugot din siya sa... Alam mo yun, talagang Medyo- sinabuhay mo siya dati. Hindi kayong parang subdivision na Medyo maputi na, ay ako si ano. Kasi dapat, G, ano kayo, dapat pag medyo di ka rin maarte talaga. Ah. Medyo pag-action talaga. Kaya hindi yan artista na parang ano, kaya doon ka makikita mo po mahirap pala yung action. Even dito yung mga nagdadrama, pa-comedy. Iba naman yun, hindi ko naman sabi binaano, pero iba to talaga physical may yung acting na mga ano talaga. Theatrics. Kasi kasama ko ni si Lito Lapid. Yun, Di ba? parang Shoutout. classic yun. Ano na, classic ng Philippine ano natin. Alamat yun. Oh. Ganito niya sa akin, G. Di ba siya, dati mga old ano siya, mga film. Kilala siya sa paggawa ng mga tricks, sa baril, kung ano-ano man. Kinukwento niya, parang nakwento niya, kinukuha niya daw yung mga style niya sa mga cartoons na napapanood niya. Cartoons? Tapos cartoons talaga kasi wala daw gumagawa. Sabi ko, paano ginagawa niya dito Sen? Wala kasi parang ano kayo ng kompetensya kayo ng mga action star eh. Kumbaga, parang ba rapper, makikinig ka ng iba. Makikinig ka ng ibang genre. Siya naman, sa cartoons, mga ganyan, gagawin niya sa movie. Yung mga magic, ang ano naman, mga camera tricks, ganun. Anong cartoons? Anime? Mga Hindi Ghost ko Fighter? alam eh. O yung mga Looney Tunes na mga biglang mahuhulog siya. Malamang yung mga luma, G, kasi may edad na si Tito Sen, Lito Lapid yun eh. Malamang yung mga manga, din ganun alam. Yung mga siguro yung mga parang Looney Tunes nga na mga ganun. Kaya kasi di ba may ano rin siya, may napanood ako sa kanya na lumang pelikula niya na galing sa bintana, parang binabaril siya. Tapos tumambling, inagis yung chinelas niya. Ganun, di ba pag yung chinelas na ganun, tapos tumambling siya. Pag tumbling niya, sakto! Okay. Ganun siya mag-isip. Out of this world, hindi siya realistic, pero patay din trademark ko. Cinematic yung mga ano niya, yung mga naiisip niya na konsepto at mga eksena. Madagdag ko lang din. Direct din ba siya ngayon? Dati. Pero ngayon kasi focus na siya sa sa Senate. Lalo ngayon nanalo siya ulit. Talaga? Senador. Anong idadagdag mo? Si Lito Lapid, ano siya, G? Di ba kilala siyang magaling sa baril? Pero in real life, hindi siya mahilig sa baril, wala siyang mga koleksyon. Ayaw niya sa baril, parang gano'n. Talaga? Oo, parang tinanong kasi parang nagkaano sila dati ni Direk. So sa screen lang yun talaga? Oo, parang ano lang, parang hindi pala siya mahilig sa baril. Parang kakalain mo na marami itong baril. Siguro ano to lagi itong maalam to sa mga baril. Parang hindi, ano lang talaga siya, inaral niya doon para sa screen. Stuntman kasi siya dati, simula. So yung doon sa music video mo, kahit may mga baril doon na Baril. Ano yung mga ginagamit nyo na doon? Props, dati gumagamit, nabutan ko Blanco? pa yun. Mga blanco nabutan rounds? ko pa yun. Maingay talaga yun, tsaka may bagong taon. Amoy pulbura, May no? bagong taon talaga ganun. Sa ngayon kasi simula nung nagka-pandemic, yun na, pinagbawal kami. Bawal na mag-shoot nun si Coco nun, nagtuloy-tuloy kami mag-shoot. Doon din namin nakuha yun yung Airsoft G sa John Wick yata, napanood ni Direk Coco. Kasi si John Wick, yung dati kasi sa amin, pag blanco, laging utos sa amin, huwag kang ipuputok ng malapit kasi may apoy pa rin yun eh.
Totoo. O kaya sa may o sa tao pa din kasi minsan may tumatalsik doon, di mo alam. Hindi, tsaka alam ko pag kahit blanco yun, pag pinaraffin test ka nun, di ba lalabas yun na gumamit ka ng baril? Oo, parang ganun. Ganun. Tapos, yun nga. Okay na, no? Habang nagkikwentuhan sila yun, para may tumatakbo sa isip ko na putang ina, etong dalawang to yung pakiramdam ko kasi malabo na eh. Malabo na silang maglaban na parang patayan talaga dito sa dalawang to. Kasi yun nga, umiiba yung takbo ng buhay kapag yun, nagiging tropa-tropa mo na yung mga makakalaban mo. Unlike before na putang ina, patayan talaga na putang ina mo, gago, magsira na tayo ng buhay, ayop ka. Pero eto no, habang pinapanood ko sila na putang ina men, Looney tapos Smugglers, Looneyverse Smugglers na tapos magtapat sana. Ano na to eh, parang ano ba? Parang huli na siguro yung lahat para maglaban sila ng ganun kalala. Kasi alam naman natin yung kapasidad na itong dalawan to eh. Kumbaga, tayo na Looney sa Smugglers. Mukhang hindi ko alam sa kanila kung sino yung, kumbaga yung level nila pareho. No? Hindi ko alam kung sino sa kanila yung mas angat. Parang, para lang sa akin, napaka-match na match talaga nilang. Di ko alam pare. Kasi yan, si Sir Looney, alam naman natin na kahit saan mo dalhin o ano kayang bumalagbag. Pero para sa akin yung aura nito ni Smugglers kakaiba eh. Parang pareha sila may kakaibang kumbaga yung isa dito Naruto, tapos yung isa naman Goku. Parang ganun yung tingin ko dito sa dalawan to. As a fan pare. Sa tingin nyo, maglalaban kaya tong dalawan to na yung tipong patayan? Tingin nyo? Takin na nyo. Napanood nila kay John Wick. Kasi John Wick kasi bumabaril ng malapit. Bulgar ko yung sikreto, bumabaril ng malapit. Yung pala nalaman nila airsoft pala ginagamit. Tapos may may tricks silang ginagawa para mag-recoil. Kung walang bala. Kasi effects na lang yung effects na lang. Ang galing nga. Kasi mas tipid kasi dati magkano isang bala. Siguro naabutan ko nung 50 o 80. Nakakailang bala kami nun. Isipin mo Cardo yun. Dami binabaril ni Cardo ng probinsyano. Tatok yung may ari nun. Sige, pera lang lahat yan. Putok niyo pa. Ito pa, bala. Nakakatakot din yung balita dati yung akala niya blank yung round. Yan, Gene. Nagkatotoo yan. Tapos, loaded pala. Tapos, namatay yun eh. Naalala ko eh. Sino ba artista yun? Nakalimutan. Hindi pa ito kay Marvin Agustin. Hindi, sa ibang bansa. Sa Hollywood, Yung Marvin Agustin yata may tinamaan. Ewan ko hindi ko parang artista. Something. Na parang may nakabarang bakal. Parang nag-trigger para tapos bumaon. Pati kaya rin yata, Kay Bruce Lee o sa anak ni Bruce Lee. Yung ganun. So, delikado rin talaga pala siya. Kasi hindi mo alam kung eh. Kaya dapat yung gun safety sa ganun ako, G, Nakita ko na talaga yun one time, na yung baril na nakita ko kumislap ng blanco. Si Angel Aquino, kasama ko sa probinsyano. Yung parang nagkano kami ng blocking. Kasi dapat ganito yung blocking eh. Parang iikot, parang patakas na kami. Tapos parang ang bilin, tumakas na kayo, tapos cover siya. Yung pagharap ko ng ganun, yung pagliliko ko naharap ako, kitang dito, pang! Sorry, Smug, ganun sa akin, sorry, Smug, tuloy-tuloy, walang plato. Pero kita ko, tapos yung pag-alis nila, may parang may puti. Parang kinuna ng flash. Sabi ko, yun pala yun. Pag ginano ko pa, alam nga. Tapos yun, dami ko rin natutunan talaga. So, ito kasi yung soundtrack sa pelikula na album ko, G. Ay, isa tong na to. Kaya pala yun yung title ng album mo. Oo. Soundtrack gets ko na. Kasi yung konsepto niya, parang mga movie, yung mga kanta mo? Parang pwede siya maging soundtrack sa pelikula, ganun. Ganto kasi kung nabuo yan. Nung una kasi buo yung mga kanta ko na yun, wala pa akong maisip na parang pinaka-title nila. So, inalam ko muna, paano ko ba i-define yung mga kanta ko? Yung mga kanta ko kasi, parang halos lahat totoong nangyayari sa akin o parang nakita ko, naranasan ko o nakita ko sa iba. Gagi solid nun Paano ko ba i-define yung music ko? Parang tinuturing ko siyang parang mga soundtrack eh. Tapos yung parang tingin ko sa buhay ko yung sa dami nang nangyari sa akin parang pelikula. So parang tinuturing ko yung mga kanta ko na yung parang soundtrack sa pelikula. Na pwede rin maging soundtrack sa buhay din ng iba. Na makaka-relate din doon. Makaka-relate. Tapos dito naman, kung papansin mo, katulad nung kanina, yung sinabi mo nga na parang yung una napakinggan mo yung kanta, hindi mo pa siya nagigets yung ano yung magiging kalalabasan sa MV. Yung kanta talaga na yun, kanta ni Boss Denmark, Shadow kay Boss Denmark. Dati parang gustong-gusto ko siya nung bata ako eh. Parang siya sa mga parang ganito parang alam mo yung parang Gangsta's Paradise o Gangsta for Life. Pag napapakinggan mo parang may binibuild na emosyon. Doon kasi sa amin sa gumagawa din kasi ako ng soundtrack sa kila Coco. Nakailang soundtrack na kami sa kanya sa mga pelikula. Tapos naaral ko din yung mga scoring. Scoring talaga mga ano. Pag umiiyak na kami dahil sa Probinsyano G, talagang nagpapatugtog sila. Talaga para maano yung emosyon mo. Ganun. Ganito pala, ang laki pala ng part ng music. Oo, syempre. Papatugtog sila ng solo. Tahimik lahat. Tapos actors cue. Ganyan. So, yung itong makanta na to, bukod sa... Gago yun, putang ina angas, no? Hindi ko alam na ganun pala. Parang
Magpapatugtog ng nakakalungkot para madala yung emosyon nyo. Tangina, solid pare. Kinabit ko yung mga kasalukuyang nalalaman ko ngayon, tsaka naging natutunan ko. Kinabit ko naman siya dun sa yung sa paano ng pagkabata ko ba? Kasi yung inner child ko. Dun, hindi ko mapapaliwanag eh. Parang pinagtagpo ko siya sa gitna eh. Yung ikaw bilang artista ngayon, tsaka ikaw bilang si Brian dati, nung Na rapper ako. na rapper pa lang na hindi pa mainstream, hindi pa Mismo, nung mismo. underground pa lang, yun nakikipagbasagan pa sa mga underground rap battle, mga rap Parang mga contest. ganun pa, nandun pa siya eh. May isa ring may isa ka pang pinapanood sa akin after nun eh. Na hindi nga ako handa eh. Nakakala ko, ina. After nung Malajan Week mo na video, may pinapanood ka sa akin. Ang ganda din ng Pareho ba ng director yun? Pareho. Actually, itong tatlo na to, ang nag-direct nito si Direk Tatlo? Brad. Tsaka bali, 4 talaga to. Yung isa si Direk Edrex. Inisa-isa mo pa ako. Hindi mo pa pinarinig sa akin lahat. Ako nga, gusto ko nga parinig sa'yo. Meron pa nga isa eh. EP ba to? EP to. Soundtrack sa pelikula EP. Bali, pang pang unang 4 sa buong album. Itong 4 na to, hindi to magkakasunod dun sa tracklist talaga. Kasi yung una, yung pinarinig ko sa'yo, yung intro. Kasi yung gusto kong iparinig sa'yo kanina na hindi ko na-play, yung outro. Okay. And then yung Dahil May Kayo. Tapos yung meron pang katawan talaga to. So ipopost ko din yung tracklist para makita nila. So para ang mga Tangina, nakaka-excite eh, no? tatakbo to parang puzzle. Okay. Antayin nila kung ano yung mga part na susunod. So may release date na ba to? Actually, every month. Isa-isa mo siya i-release? Isa-isa ko siyang i-release every month. Lahat to may music video? Hindi ko lang sure yung iba, pero sure ako baka mga bandang December, mga bare months, ayan, diyan ako maglalabas ulit ng music video. Pero ang lupit nun. Anong title nun? Yung may ni Darmo? Muling Pamamas lang. Muling Pamamas. Shoutout din kay Kuya Ali, tsaka kay Kuya Banong. Yun o. Napaka-solid ng boses nila dun sa chorus eh. Parang alam mo, parang kami mga ancient rap god na kasama eh. Mga senior natin. Kasi nakakatuwa rin na ibalik sa sa roots kumbaga, yung sampling, tapos yung pa-boom bap. At saka Nakakamiss din yung hardcore rap eh. sa hip-hop kasi sa Pilipinas, napapansin ko, hindi naman sa Pilipinas, in general, parang, ano ba, sa ibang genre kasi, di ba, parang nire-revive nila yung kanta ng iba, ano ba, sa rock, nire-revive nila yung kanta ng ano. Sa hip-hop kasi parang ma-pride na genre eh, no? Parang, hindi, sige, bahala ka, kanta mo yan. Gagawa ko sarili kong kanta, di ba? Ganun tayo. Kaya dun siya na yung paying homage, na ano siya sa sampling, dun mo na siya pwedeng idaan. Kaya ang ganda nung pagka-sample nun. Sino nag-produce ng beat niya? Si BJ Prowell. Halos lahat ng beat dito si BJ Prowell. Shoutout BJ Prowell Beats. Shoutout kay Yung pangalawang pinarinig ko sa'yo, yung Propesya. Ay naman yung parang, ano siya. Ang galing nun yung ang ganda ng pag-shoot din yung iba't ibang ikaw, yung iba't iba yung ano mo, parang trabaho mo. Ibang trabaho. Para siyang hustler track. Actually, parang ganun talaga siya ginawa. Dati kasi G, nung mga kanta ko na Walking Distance, kung naalala mo, kasi itong sa amin. Basta yung mga yan, katulad bukod sa Hakuna Matata, yung mga ginawa ko na yan. Parang ito yung mga kanta na dito ako nakakakuha ng message galing sa mga fans na, Idol, salamat dito sa kanta mo na to. Na ganyan, ano ako, na-motivate ako, ganyan. Okay na, dahil dito tapos na ako ngayon. Okay, nabili ko. Legit yan pare. Kung napakinggan nyo rin siguro yung kanta ni Smuggles na yung Walking Distance, maangas yun. Na itong ganito, Idol. Lalo na doon sa amin yung tagumpay. Parang yung pala yung epekto sa kanila na parang gawa ka pa ng motivational rap, sabi sa akin. Parang sa atin naman, di ba, parang wala naman tayong konsepto ng motivational rap eh. Parang nagkwento lang din tayo eh. Tapos kung ano yung gigil mo din sa pangarap mo ba. Yun. Tapos kaya ito, intentional ko din talaga siyang ginawa. Pero sa perspective ng isang rapper. Okay. So actually maraming makaka-relate na rapper dito. Kaya sinadya ko rin talaga yun para, yun, abangan nyo ang Propesya Rap Challenge na darating. Para sa lahat ng mga ropa nating Tangina, Propesya Rap Challenge bibira ako dyan. Promise ko sa inyo mga kaibigan. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo pero bibira ako dyan. kasalang sa mga rap challenge dyan, mga talagang nakipagbakbakan. Pagkakataon nyo na to. Ilang bars to? 16? 16 lang. Mauna ba ang propesya dun sa muling pamamasal? Sabay-sabay sila G sa Sabado. 4 na music video. Yan. Talaga? Sabay-sabay. Apat? Birthday ko to para sa inyo. Maraming salamat. Sana supportahan nyo. Snappy wordplay, happy birthday. Hey. Come on, man. Ano pang mga plano mo this year? Meron ka bang plano na bumatil ulit? Sa ngayon, G, gusto ko rin talaga eh. Hindi talaga yung plano. Kasi dati naalala mo, dati nga na pinag-uusapan. Dati nung mga active pa tayo sa battle. Battle na lang tayo pag magpo-promote na album. Kasi music naman talaga tayo, di ba? Yun naman talaga yung ano natin eh. Sa mga hindi nakakaalam, dati pinag-uusapan na namin to. Pero malaking bagay din talaga yung dinulot sa amin ng battle rap. Hindi namin maitatanggi na di natin nakalain. Unexpected lang na parang dun tayo mas na sa simula, na-appreciate sa simula. Mismo. Di ba? Pero ang laki din na tulong ng battle rap para maitawid yung iba nating gustong gawin tulad ng music, tulad ng pag-artista, 'di ba? Naging pinto din siya. Mismo. Kaya yun, shout out, flip top, mag-ingay. Flip top, mag-ingay. Napakalaking bagay. Siguro kung babattle ako ngayon this year, G, sana, pagbibigyan tayo niya Enigma, baka pwede naman, boss. Yun, no? Babattle ka ba, Ahon? Oo naman. Siyempre, ako, naghihintay lang ako. Talagang disiplina lang. Kasabay na ako mag-practice. Hindi ko na alam kung lalaban ba yung mga kalaban na. Kung matutuloy ba. Ano ba? Sa akin, ako gusto ko talaga. Alam balita sa three-way? Ay, hindi, parang wala na yata yun sa ano. Wala na ba daw?
parang, ayaw ko na, pag-usapan na namin sa isang episode na ayaw ni Sinyo ng three-way. So, baka mag-iba, depende pa kung ano mangyayari. Dahil, maliban sa pag-battle ko, gumagawa rin ako ng album ngayon eh. So, tingnan natin. Sana, Solid nun, tsaka pare-pares kayo magbe-benefit dun. Tsaka, naman, syempre. sobrang classic nun. Mga pag kayong tatlo, sobrang, wala na, sementado na yan. Yes, sir. Sinyo, Looney, Mot, damn. Ahon, no? Baka naman. ikaw, sino bang ano mo? Target Putang ina. mo? Gusto ko kasing ikayakin si Basilio bumatil na kasi ako nakaraan eh. Kasi Kay Basilio bumatil? nakita ko kasi marami nakakamiss sa kanya tapos narinig ko kinako. Maglalaban kayo? Hindi, ang gusto ko kasi si Basilio medyo may ilang pa eh. Kamanga pa siya. Ano lang nakikita ko sa kanya eh. Kaya gusto ko nga magtuon to kami tampi kami. Hindi, puto si Basilio. Sana yan, kunwari Sanay yan. ganyan lang yan. Konting ano yan. Pag, Hindi ngayon gusto niya lang magpainit. Pag napainitan to, mga tuon-tuon yan bayan, mga bumbuban. magtutuon to kayo. Tuon-tuon. Ang ganda nun. Sino kayo magandang kalaban nyo? Kaya nga nag-iisip kami. Pwede siguro Shernan Saito. Ay, puta, ang gulo nun. Nasa Channel 7. Artista din sila ngayon sa Channel 7 sila. Ganda nun. Gandang mga ano nun. Ay call out Shernan Saito, baka naman ahon. Versus Smaglas Basilio. Ay nako. For sure naman papayag si Art yan. Diba? Masarik, ready mo na. Sa tingin mo ba, ano pa? Ubos ang butas ang bank account ni Boss Arik, pare. Ang laki ng, ang laki ng ni-level up talaga ng battle rap in terms of talent, in terms of quantity ng mga kasali, in terms of production, pati yung ang ganda na, di ba? Tingin mo, ano pa pwedeng ma-improve? Ano ba, sa whole o... Kahit saan sangay. Ano sa tingin mo yun? So, sa akin kasi nag-improve na yun. Sobrang kung ikukumpara mo sa mga, lalo na sa atin dati, swerte na ng mga MC ngayon. Di ba? Kaya parang maghangal pa. Ngayon, sobrang dapat maging grateful sa TF, sa venue. Ngayon, mas organized na. Ginapang ng mga nauna yan para makalipad kayo ngayon. Miso. Naiintindihan na natin yung mga sinabi ng mga nauna sa atin. Kinabas namin. Mga kami nagtatag ng mga ganun. Yun din pala. Pero tignan mo naman ngayon, flip top, damn, still standing. Di ba? Siguro kung may, siguro sa mga MC naman, mapapansin ko, lahat naman magagaling. At saka sobrang dami na eh. Kung makukumpara mo din sa dami ng rapper ngayon sa music. Oo, yun yung sinasabi ko eh. Ano siya eh. Yung talent, walang shortage sa talent. Kung sa talento lang, at sa talento, walang shortage. Sa tingin ko, ang ma-i-improve na lang, ako naman, sa tingin ko lang, lagi naman na hinahanapan ng improvement yun, is yung judging. Judging, okay. Di ba? Parang, kasi may, din talaga yung judging, sobrang napakahirap niya din kasi sabi mo nga rin, di ba? Kasi na-improve na yun sa time, di ba? Meron ng oras, Meron na. tapos meron ng screen sa likod. So ano bang tingin mo, dapat may criteria na talagang tinasa pool? Hindi naman. Ang hirap eh, kasi walang rulebook ang battle rap eh. Hindi mo pwedeng diktahan na ito lang yung palakpakan nyo, ito yung scorean nyo, hindi. Tama. Depende rin kasi kung sino yung magja-judge. Oh. Mga crowd nandun. Nandun din talaga siya eh. So, yung material mo talaga, para sa toss coin din eh. Sugal din talaga siya eh. Pag dadatnan mo doon. Kung sino yung, kung mauna ka ba o pangalawa ka. Siguro sa akin naman, sa mga MCs, lahat naman sila magagaling. Kumbaga, parang parehas lang din sa mga nakikita kong ibang rapper na nagmu-music. Siguro dapat mas dumami yung may mga authentic na style. Yun pala, tama ka, galing mo. Kasi nauuso yung tinatawag na word na meta. Meta, tsaka yung yung line marking. Oo, yung mga... Parang tama na siguro, no? Parang, okay, enough. Tsaka yung parang, yun nga, kasi parang nagiging excuse na lang para manggaya eh. And tama kayo, yun yung isa sa mga kailangan i-improve ngayon, yung originality. Authenticity talaga. We need more original. Mismo. Minsan kahit hindi ganun kagaling na mag-bars na ganyan, pero pag alam mong original, tas nakakatuwa dahil nakatuklas ka na naman ng panibagong, para character to. Pero hindi ko inaano sa lahat, marami rin sa flip top na mga bagong talaga namang mga tumatatak. Marami. Si Manda Baliw, yan. Si Katana. May kita mo, may sariling ambag na kakulitan, estilo. Kasi ito rin sa flip top kasi sobrang dami ng joke, salita, bawal na maulit, di ba? So, style. So, di ba, sobrang challenging din talaga na maghain ng bago. Pero yun naman din talaga yung masarap doon. Huli mong battle kay Sharon, di ba? Sobrang hirap mag-ain ng bago, pero yun yung masarap doon. Sharon G. Ilan yun? 2 years na? 2 years? 2000. Magto 2 years na sa December. Itong dalawang to, meron silang mga nasasabing parang napakalupit na words of wisdom na kusa na lang lumalabas sa bibig nila na di nila alam na gagi. Pakiramdam ko parang normal lang sila nag-uusap tapos parang madami kang mapupulot. Sa December ka ba battle, di ba? Pero parang feeling ko dahil sa ginagawa mo, siyempre, nag-shooting ka lagi. Feeling ko hindi na mawawala yung yung momentum mo kahit tumigil ka eh. Feeling mo ba sa ibang eksena, parang ganun din, para ka rin bumabattle pag nasa set ka? Oo, nangyayari na yun. Lalo na kapag bawa yung mga pagalit. Yung mga pagalit. Ginagawa namin sa flip. May eksena kami, nagtalo kami ni Dave eh. Kasi namatay si Pistol, saka si Crazy Mix sa Balang Gapo. Tapos parang nagsisiyang kami. Parang ako, gusto niya pang i-ano yun.
Takbo natin ospital. Tapos kami abutan na ng kalaban. Parang ako tama na, mamamatay tayo lahat. Parang ganyan kami. Di, biyak si Batilo. Pagdating namin sa sinuntok ako nilo. Sinuntok ako. Balaw kami ng baril. Tapos dialogue kami. Parang kami dahil sa'yo. Namatay. Adlib yun. Pero may script. Pero ina-adliban din namin. Pakita mo. Di ba hinabol natin yung tatay ni Tanggol? Tanga ka. Mas madalas ka mag-adlib o mas sumusunod ka sa script? Sa totoo lang, maraming batas kasi talaga sa showbiz. Lalo na sa may mga direktor na mga ayaw na binabago mo. Gusto mo lang, lalo na yung mga old school this. Hindi ko alam na. Pero meron nga ako nabasa one time na parang yung mga battle MC daw, mataas daw yung chance maging artista. Kasi yun nga, parang ikaw yung magde-direct ng sulat mo, ikaw magde-direct ng sulat mo, ikaw bahala sa performance mo, ikaw bahala sa script mo. Parang all-in-one package. So, share ko lang yung walang kwenta kong opinion. Kasi mga traditional Jay. May mga ganun ding artista rin kasi na pagdarating sa set na talagang kung ano yung about 2 weeks before, 3 days before, bibigyan mo sa kanila. Pagbabaguhin mo ng wala yan sa inaral ko sa bahay. Ayaw nila. Si Coco, kasi siya eh. Nang naaral ko din naman to, si Coco kasi siya indie siya mag-style. Style indie siya mas may freedom kayo sa kanya. Freedom. Doon niya kami sinimulan, G. Mga una naming eksena sa Metro Manila Film Fest Panday. Tapos maganto lang sabihin mo, kunyari bibili ka. Tapos yung mga sitwasyon na binibigay niya. Tapos may iksi lang yun. Kunin mo naman yun. Ano lang pala. Binibigay niya lang yung mga thought na basta ganito lang pakiramdaman nyo. Kung ano yung natural nyo kasi kanto kayo, kaya ako nga kayo kinuha rito eh. Sabi niya, para hindi ko na kayo gagawin pa ng pangkanto na script. Kaya nga kayo kinuha ko eh. Kung ano yung pangkanto na Galing. Galing din ikaw kung Martin Ganun nga. Hinilabas doon niya ako muna sinanay. Mas modern yung method niya, no? Mas natural, mas organic, no? Kasi syempre, pag iba yung sumulat nun, tapos hindi ka naman ganun magsalita, di ba? O kaya, gamitin mo ito. Gamitin mo ito. Ganun kailangan mo yun. Tol, gamitin mo naman to. Kasi may mga parang teatro. gamitin mo ito. Ito na, gamitin mo ito. Ang aking. Pero may ibang ganung artista eh. Minsan binabali yun. Pakausapin. Ganito na lang po. Ganito na lang para mas okay po. Kasi minsan may ganun. Sana naman din talaga. Sana yan lang din. Ano ba, sa tagal mo na dito sa industriya ng rap, nagkaroon ka na ba ng panahon na parang gusto mo nang iwanan siya at mag-artista ka na lang? Hindi, G. Pero talagang rap talaga yung ano mo. Kahit na nagkaroon ka na ng success, nakakahanap ka na ng parang niche mo rin dito sa sa acting. Hindi, first love ko rin talaga tong rap. Batang-bata. Gagi ang parang nung tinanong si Smuggles na artista ba o raps, parang bigla siyang nalungkot na Pakiramdam ko baka siguro sumasagi siguro paminsan-minsan sa isip, pero yun nga yung first love niya parang yan, yung sinasabi ni Smuggles na Tingnan niyo yung parang nag-iba yung body language. Panahon na parang gusto mo nang iwanan siya at mag-artista ka na lang. Hindi, G. Pero talagang rap talaga yung ano mo. Kahit na nagkaroon ka na ng success, nakakahanap ka na ng parang niche mo rin dito sa sa acting. Hindi, first love ko rin talaga tong rap. Batang-bata pa lang ako. Actually, nung bata pa nga ako. Naalala ko dati, batang-bata pa ako nito. Parang may crush ako dati. Tapos parang basta parang pinipili ko, yung crush ko ba o yung rap? Hindi, rap ako, rap. Parang ganun ako dati nung bata ako. Ayoko nun. Parang ganun ako dati sa rap. Kasi nga wala naman akong ibang hindi naman ako nagbabasketball. Wala naman akong ibang na na nga lang ako, Gina, itong pag-artista. Kasi hindi ko to inatrack eh. Hindi katulad ng pag-rap na puta. Rapper ako pag-like ko. Ito talaga. Ito unexpected to. Unexpected. Pero natinry mo lang tapos. Tinry ko. Tapos pero nakikita ko na may rin pala ako dito. Kasi may tira ka doon. Hindi lumaki pa. Gagi angas pinapili niya sarili niya kung crush niya o yung rap. Lumaki ako sa yung childhood ko lumaki ako sa mga Philippine movies talaga eh. Saka malaki yung pati sa akin ng mga napanood kong movies. Kaya nga rin ako dahil sa 8 Mile, napanood ko na ito yung buhay ko. Ito rin yung sa akin. Ganito rin buhay ko. Pala sa akin yung mga movie dati. Kahit kay Andrew dati. Kasi si Andrew Francis meron naman mapapanood mga rapper. Pero si Andrew nakakatuwa kasi siya yung nakikita mo nagbibida. Tapos soundtrack niya yung mga... tsaka siya lagi yung Kaya soundtrack is lagi siya may leading lady, di ba? Shoutout din kay Drew dahil yan. Siya lagi soundtrack sa mga pelikula mismo. Siya talaga yung mismo yan. Definition niya soundtrack sa pelikula. Pelikula niya na soundtrack niya pa. Tsaka yung magaganda yung mga niya. Mga leading lady niya, di ba? Parang nung panahon na... Siguro ako di ko may pangarap malaki. Yung gusto ko. Sir Looney sa leading lady nakatingin no? Na hindi ko pa naabot yung magkaroon ako ng ganyan na soundtrack ko. Itong ginawa mong music video, wala ka bang balak gawing pelikula yun? Kasi parang, yung pakiramdam ko napanood ko, parang partisa ng pelikula. Kaya nagulat ako na yung title ng album mo is Soundtrack sa Pelikula. Sabi ko, ano ba? Ano ba to? Gimmick ba to? Kaya hindi ko alam kung saan siya nagsisimula. Pelikula ba yun? Ano ba yun? May secret ba? May Easter egg ba doon? Yun talaga. Actually, ayun nga, definition ko ng mga kanta ko. Soundtrack ko siya, tapos sa buhay ko na parang movie. Na alam ko rin marami makakarelate. Ayun, shoutout kay Drew. Sa mga bagong rapper naman ngayon, sino sa tingin mo yung mga paborito mo ngayon? Yung mga Sabagay mo, umpisa na yata yung laban. Tangina, ang angas ng kwentuhan na nila Parang wala na nga akong pakialam sa pag-review nila Or sa music? Sa battle rap. Battle rap muna. Yan sila Manda Baliw,
makonsider pa ba natin bago sila Cripply? Pero natutuwa ko rin ako sa kanya dahil Oo, puto si Cripply. Si Cripply ang ano niya, no? Kasi Ngayon, active siya ngayon, napapanood ko eh. active siya, tsaka ano na siya, parang sobrang komportable na siya sa sarili niyang skin na gawin yung mga bagay, mga kalokohan niya, yung mga post niya. Tsaka pag bumatil siya, nakikita mo na talagang rapper eh. Hindi lang komedyante. Yung napanood kong battle niya kay MP3, sabi ko, grabe, binalagbag. MP3 ako napanood ko yun. MP3. Grabe yung ano niya doon. Sobrang galing. At sana nga siyempre, taga Bicol kasi. Ang dami nagsasabi, i-guess nyo si Cripply dito. Hindi, Ang layo. pag nagka-battle siya, one time, tapos pag medyo may oras pa, yun. Yan, pwede. Pwede. Pag lumabas ka dito. Cripply. Hindi, ano ka na lang, grab, magkano kaya grab mula Bicol? Ang tanong ko lang dito, Sir Looney, kung kakayanin mo ba yung talent fee ko kung ini-invite mo ako dyan sa Break It Down? So marami ako nakikitang bago, G, lalo na yung mga galing Motus, tsaka Pulo. Kasi hindi ko lang matandaan yung mga pangalan, pero sa mukha, kilala ko. Hindi, tsaka parang nakakaano magbanggit ng isa, tapos yung iba di mo Medyo mura lang, Sir Looney. mababanggit. Joke lang. Pero yung shoutout, yung pag-usapan natin kanina, dalawa sa mga rookies, si Vicente at si Joshua, napanood mo na. Sabi ko parang Smugglers lang. anak ni Smug to. Anak ni Smug to. Shoutout kay Vicente. Pero galing magaling si ano. Kasi din yung mga yun. Magaling sila. Naglaban din yung dalawa na yun eh, napanood ko yun. Napanood ko si Josh against Romano, galing niya. Yung Josh Romano Kasi din sa magsulat, PSP. Kasi Vicente naman, napanood ko rin yung last niya. Itong bago lang, sino bang kalaban niya? Hindi ko pa napapanood. Ano rin eh. Talagang matatas magsalita, parang ano talaga eh, smugglers talaga eh. Mga ano din yan, mga chakra babies din yan sa Tondo. Mga taga-Tondo rin pala. Tondo rin yan. Ay, mga Tondo represent yung mga yan. Kasi no, parang yun nga. Ano ba? Napakabisa lang no kasi parang nung kabataan pa nila Sir Smugglers, yun nga, repin Tondo sila eh no. So tapos nasaktuhan pang yung spotlight talaga tumutok sa kanila. So at napakadami talagang ano. Meron nga ako napanood na clip dati na parang pag umuwi si Smugglers sa Tondo, putang ina yung mga bata parang sumisigaw ng Smugglers, parang ganun pare. Meron ako napanood lang. Bata pa siya noon, bata pa si Smugglers nung mga panahon na yun. Share ko lang. Nakasama ko na sila dati nung panahon mo, mga 187 days. Speaking of Cripply, kanina pa natin pinag-uusapan si Cripply. Yung papanood At nyo pinag-uusapan. Ano ba yan? Putang, hindi pa nag-uumpisa. rin natin battle ngayon ay battle ni Cripply. Ayun. At check ko kanina, hindi ko pa pala na-review to. Isa rin to sa mga hindi ko pa napapanood yata. Bago lang to, no? 8 months ago. Bago lang din, oh. So ito yung laban ni Husky tsaka ni Cripply. Simulan na ba natin to? Game na, sige. Putang ina, bigla ako naiiya pare. Ito yun eh. Sa totoo lang, nahihiya putang ina, nakakahiya to pare. Let's go. Hindi ako masyadong nanonood ng mga ganito kasi nahihiya nga ako. Puta, pagpatuloy ko pa ba to? Cut ko na lang kaya. Shoutout din kay paring Husky. Yun o, Husky, huwag kang mag-alala, hindi ka namin nakalimutan. Shoutout sa vlog mo at sa farm mo. Sana mabisita namin yan. Practical din to si paring Husky. Uy, walang sound. Utang, nakamute si Arik ah. Aki, sa pangalan ng bawat alawa. Naalala si Boss P. Shoutout kay Boss P. Saan na kaya siya ngayon? Boss P. Tigdalawang minuto dapat. Hindi na mga ulo niya. 70 straight work. Tangina, di nila pinakinggan yung ano. Pinili naman ako si Husky. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat. Kwenta Balentong 11. Husky. Eto na, putang ina, nahihiya na ako. Bago ako magsimula, palakpakan niyo muna yung champion. Sino champion? Champion na wala sa list. Nakakahiya naman sa tunay. Hamak lang na finalist. Hanep, di ba? Grabe, magbida. Dati, sombrero lang gustong nakawin. Ngayon, corona na ng iba. Hirap sa tutong na to. Ano yung history ni Cripply? Ba't sinasabihan niya na champion? Champion ba si Cripply sa isa buhay? Parang hindi pa. Hindi nga eh. So, Hindi nyo ba alam, champion ako sa sarili kong liga, mga idol. baka ibig sabihin niya, Ninanakaw. Ba't nga ba ninanakaw? baka sa mga joke niya na, ang unang nagkampiyon sa isa buhay nang hindi sumali, yun yata yun eh. Di ba may ganun siya? Ako ang unang magkakampiyon sa isa buhay nang hindi sumasali. Yun yata. Yun yata. Lahat ng mga kaulo lang nila. Ang na finalist. Hanep, di ba? Grabe, magbida. Dati, sombrero lang gustong nakawin. Ngayon, corona na ng iba. Hirap sa tutong na Putang ina, nahihiya talaga ako pare. Pagpatuloy ko pa ba to? Putang ina, nakakahiya to. Putang ina, at nakalimutan ko na din yung ibang banat ko dito eh. Pero, syempre may mga walay dito. Tapos, mapapanood nila yun. Putang ina, nakakahiya pare. to. Masyadong apurado, umangat. Dapat dito, sinusuplete hanggang maging tostado yung balat. Kaya mo mag-champion. Suplete. Ano sabihin ng suplete? Naririnig ko lagi sa kalye. Ano yan, G? Yung panunog. Naalala ko lang kasi dati nung... Soldering iron? Oo, yung parang malakas na apoy. Ano ba yun? Plete. Tama ba, par? Blowtorch? Blowtorch? Malaking blowtorch. Yung Diba? pang ihaw ng aso?
Oh, Yung yun nga pala. suplete. Asa pala sabihin ko sa'yo. Naalala mo ba? Mga tita ko, ito nakita yun eh. Yung naamoy, sunog Tumatak sa na. utak mo yun, kaya pag naamoy mo yun. May sunog na "Oh, balahibo." tayo, ba't kaya ganun naiisip mo? May sunog na balahibo. May aso ah. Kambing, ganun din. So yun yung suplete pala, bro, Suplete. Torch. Okay. Sa dudong na to, masyadong apurado umangat. Dapat dito, sinusuplete hanggang maging tostado yung balat. Kaya mo mag-champion sa isa buhay nang di sumasali. Ang pangis! Kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis! Gusto mo ng trono? Mas bagay ka sa Titulo silyang buwis. pangkarote. Itatalik at yung puwet mo sasalpakan ko ng kamote. Sasaksakin ko yung kokote. Kaliwat kanan para doble. Tatadyakan, duduraan, babagsakan pa ng adobe. Talagang sisirit, duguan. Ito parang ibang husky to ah. Usually si husky patawa bumanat. Ako, 1-to-1 to. Pag first round dito parang new and improved husky to ah. Nagrarap eh. No? Titulo, matuto ka magbuwis! Gusto mo ng trono? Mas bagay ka sa silyang pangkarote. Itatalik at yung puwet mo sasalpakan ko ng kamote. Joke pala. No? Sasaksakin ko yung kokote. Kaliwat kanan para doble. Tatadyakan, duduraan, babagsakan pa ng adobe. Talagang sisirit, duguan. Huling hirit mo na yan. Kung ipipilit sa maliit, kadagilit, ubusan. Ako'y aso sa eksena, asusenang malaman. Di na kailangan pa ng sili, ako'y mainit sa katawan. Alam nyo bang pag dumadaoy? Aso na naman ah. Kakaano lang na parang nawala natin. Mainit, narinig ko nga, mainit sa katawan. Nakakain ka na ba ng aso? Totoo ba yun? One time G, di ko hindi mo inakala? Pinagpakain sa akin. Kaya na, sige na. Parang ano pa, bakit dami ginagawa ko? Sige na, subo mo lang. Kain. Sarap. Ano lasa, G? Hindi ko na ano kasi kaldereta yun eh. Tapos nung sinabi nila sa akin, punta ko siya. Wow. Mainit sa katawan? Hindi ko na matandaan. Ano ako eh. Uminit yung katawan ko dahil sa alak, parang inuugasan ko. Lumaki ko nun eh. Ugasan ko yun, baka natira pa. Yun yung mga urban Inuugasan ng putang. legend dati, di ba? Mainit sa katawan yung aso, tapos yung pusa daw, malamig sa tiyan. May kilala ako doon, na ano? Yung masahista ni Kuya Kiko dati. Oh, gagi, shout out sa masahista ni Kuya Kiko dati, si Tolitz. Masahe, ay, kumain ng pusa. Comment down sila mga kumakain dyan ha. Pero maraming magalit sa inyong animal lover. Oo, syempre. Hindi yan ginawa ng Diyos. Totoo ba yun, pare? Yung malamig sa pusa, ay malamig sa tiyan yung pusa, tapos mainit sa katawan yung aso? Comment naman mga kaibigan. Pero alam ko, mainit sa katawan yung dog style. Hindi, joke lang. Para kainin, di ba? Pero dito sa Tapos hindi malamig sa tiyan yung pussy. Joke lang sa ulit. Pilipinas, may mga lugar talaga na ginagawa nila yun eh. No? Illegal ba siya? Illegal siya. Illegal. Feeling ko, may batas na bawal na yun. Aso, pusa, bawal na siya. Oh. Pero may mga province pa rin ng mga... Meron. Tsaka nagiging ano siya, di ba? Like pag sa battle rap sa ibang bansa, nagiging pang-dish siya na stereotype sa mga Asians, di ba? Mga dog eaters, di ba? Yun yung tawag. Basta pag Asian ka, di ba? Parang... Adiri siya. Oo. Ang pang worldwide pala na asar yun. Worldwide. Ako'y aso sa eksena, asusenang malaman. Di na kailangan pa ng sili, ako'y mainit sa katawan. Alam nyo bang pag dumadao yung barko ni Topper? Ito yung masugid na taga-sundo. Rekta sa mot-mot dun sa naga. Nagalolo. Favorite character neto? Ninja. Nakatambay sa dilim habang ninja jakol na tropa. Ninja Jaco. Ninja. Ano, original. Gaga yan, magaling yan. Hindi ko pa narinig yun ah. Ninja Jaco. Parang salita ng bata. Ninja Jaco. Gaga, galing nun. Favorite character Pakiramdam ko, hindi pa nila ito napapanood. neto? Ninja. Mga ganun pa. Nakatambay sa dilim habang ninja jakol na tropa. Puta, pati si Boss Arik sa VIP gustong mabudol. Pinanood ng K-drama, puro lalaking umuungol. First time na sa Maynila, yung poste ng Meralco. Pinanood ng K-drama, puro lalaking umuungol. Ba't kaya di sila natatawa sa ganun, no? Puta. Ang tagal Na-review ko na ba to? Mukhang hindi. Oo nga, no? Hindi ako masyadong nagre-review ng labang ko, eh. Kumbaga bihira lang. Eto, gagi, oo. Pag manonood daw ng labang ko, dun siguro sa reaction video ng iba, ipagsabay-sabay ko na lang. Puta. niyang tinitigan. Okay naman daw sana sa syudad, ang tataas lang ng sampayan. Puta, may dumaan na kotse, napatasal pa ng biglaan. Nabasa niya, safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Safari. Safari. Sorry, tito joke na. Pero si Husky magaling siya sa mga jokes na mga pamprobinsyano eh, no? Ganun nga ganyan talaga siya eh. Parang ano din sila ni Basilio. Siya dating joke yung ano eh. Sino may sinabihan niya? Si Tweng ba yun? Yung ano daw, pag nasa taxi daw, tapos pag may aeroplano daw, nilalabas daw yung ulo sa bintana. Ang galing. Ang galing imagery yun. Pag may aeroplano dumaan Sa bintana. magaling siya sa ganun eh. Taas lang ng sampayan. Gagi, eto, konting lang, no. Nung kinasa yung laban namin eto ni Husky, parang, medyo, mataas respeto ko dito kay Husky, pare. Kumbaga, base sa mga past performances niya, hindi naman niya mag-aambag ng napakaraming views sa flip top kung tangina,
baluga yan si Husky, no? So, hindi nga. Kaya nung kinasa yung laban namin yan, putang kinakabahan ako sa kanya ng todo kasi alam kong kaya niya akong pagmukaing ingot sa entablado eh. Parang ganun. Saka ako naman yung nasa isip ko lang nito mga panahon na to. Nawala ako nung nag-comeback ako kay Frus, no. Meron akong nawala ako sa round 3. So parang meron akong ender na mga 4 lines na hindi ko na nasabi. So ang nasa isip ko lang nung nangyari ako kay Frus. 3-2 yung score noon eh, no. Nung nangyari niya ako, parang ang nasa isip ko nung ba't parang may nakakalimutan na ako sa stage na dapat hindi pwede yung ganto, pare. Kaya agad-agad pag uwi ko lang ng Naga, rekta chat ako kay Sir Arik. Sabi ko, sir, bigyan mo na kaagad ako ng susunod kasi ayokong parang maging nasa sistema ko siya yung ganun, yung mga nakakalimot ng ganun. Ayoko ng ganun kasi bilang battle MC, no, sa kabilang performer, syempre, no, gusto ko din naman makapagbigay ng magandang laban sa mga tao. Kasi mukhang yun na lang din yung goal eh. Bilang yan, tumatagal ka na kahit papaano sa flip top, yun na lang din yung para sa mga bumili ng ticket, di naman nakakaya. Kaya ko lang mga pre. Tiniki yata, kiniki. Napadasal pa ng biglaan. Nabasa niya Safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Napanood ko yung spit session. Yung mga banat mo ang tabang. Aking titiktikan, mga wak niyong taktikang pinagyayabang. Yung taktika, titiktikan. So labor ka pa nun. Antindi ng improvement, mason na siya ngayon. Tapos offbeat pa yung pasok. Yung mga kalaban daw. Kasi doble yung meaning ng tik-tik, di ba? Yung tik-tik na spy, tsaka yung tik-tik na magtanggal ka ng kalawang, di ba? Titiktikan. So labor ka pa nun. Antindi ng improvement, mason na siya ngayon. Yung linya niya na mason Tapos ako. offbeat pa yung pasok. Yung mga kalaban daw, mga... Kung alam yun ni Sir Looney, kasi yung linya kong mason, andun yun sa laban namin ni Acer. So kung naalala yun ni Sir Looney, narinig niya na pare yung mga banat ko sa laban namin ni Acer. Grabe. Yung meme? Alam niyo kung bakit? Iniwan niyang pumapalakpak na parang nagtatawag ng kalapate. Putang ina, pag nilangoy niyo dagat kong apoy, kayo'y mapapa-ceasefire. Ceasefire? Ano yun? Yun yung dahilan kaya sinuka siya ng mayon. Tapos nilalait pa si Kayram na kesyo, mukha daw konduktor sa wish bus. Sa'yo, galing yung Kayram? Konduktor sa wish bus. Konduktor sa wish bus. Random Sinuka siya ng mayon. Tapos nilalait pa si Kayram na kesyo, mukha daw konduktor sa wish bus. Sa'yo pa mismo nang galing, wala kang kantang malabas. Ni walang ma-inspira, kaya paano matatawag na pantas? Masyadong bitter sa arangkada yung driver ng partas. Tanginan to, ang predictable baka mo. Anong partas? Anong partas? Sana explain nila, no? Anong ibabato mo sa akin? Battle, vlog, negosyo, pagsuot ng hentai kamen na kung ating susumahin, mas madaming na pala, hindi na babalik sa buhay kung dating walang-wala. Kasi gusto ko na, magandang buhay, hindi lang patagisan ng talino. Kasi ang tunay na mahusay, nasa maayos yung estado, kaya kung ang ending may kondisyon, walang problema sa kapalit. Magbasa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Ang lakas na round 1. Ang lakas ni Husky dito. Parang lahat ng departamento, chinikan na. Di ba? Patawa, aggression, real talk. Tapos yung pati yung mga reference na ginagamit niya, yung mason ako, ginawa niya ng schema. Ay, pang last ender niya. Yun, hindi lang yung ender, paano niya rin inopen? Lahat. Wala siyang iniwang Una, pinakitaan niya muna ng mga harap sa umpisa. Putang ina, nahihiya na ako pare. Di ko alam kung maganda ba yung round 1 ko dito. Tapos pasok ng mga joke. Kala natin kanina, di siya mag-joke na Galing. Galing. Ito yung solid. Ni Husky, Perfect, ano ni Husky? Form niya, no? Tsaka pinakamalakas rin yata na round ni Husky na napanood ko to so far. Na mapabalansin mo na hindi lang jokes. Hindi lang jokes. Tsaka may pinakitang bago. Alam mo yun na improvement talaga. Kita mo yung mga internal niya, dami kanina, di ba? Hindi na yung simple lang na... Nag-explore na rin siya dun, sa mga part na yan. Siyempre, Cripply din kalaban niya. Alam din natin to. Saludo kay Husky. Galing. Pare. Tignan natin round 1 ni Cripply. Putang ina, ito na pare. Ang inang yan. Kaya talaga, no? Pero sige, putang ina, titiisin natin yung hiya o panunukso ng dalawa nating idol. Finalist daw yung kalaban. Ang lupit nitong ka-rival. Proud na proud kang binadibag ka sa finals. Tapos hindi na ako mason. Putang ina, walang reaction, no? Diyan ako nahihiya eh. Hindi na ako mason gago. Tang ina mo, Eagles na ako. Georgie Tapos Porchi. ibadibag si Husky, mukhang chuchu pa pag alanganin. Like kung si Enigma, gusto nyong gawin kong hentai kamen.
Kanta. Million views na, boss. Wala nga mo talaga nito. Boss. Ikaw? Sayang po tayo na 50 million views sana yung laban namin, no, kung sinuot yun ni Sir Arik. Kaso yun nga, minsan si Sir Arik ano din eh, parang ayaw din talaga. Tingin ko kakatira ko siguro kay Sir Arik kaya dinala ko sa gubat. May sabi-sabing tinotoxic mo kung di mo maamin. Ngayon makikita natin kung meron tong sinabi sa akin. Mga putang ina nyo, game. Yung laban niya, 5-0, bugbog. Ang putang ina nyo, game. Ikaw, may sabi-sabing ina nyo, game. Yung laban niya, 5-0, bugbog. Kawawa si Backshit. Nangingilid yung luha habang pumapatak sa black shirt. Iyakin, aasar-asarin kita. Tumbong mo kulay black belt. Nagpapakita ka ng puwet kaya pag tinira yan, lakang karapatang ma-butt-hurt. Yung trip mo, ang baho. Yung puwet tinatago. Di ka pa ba nagtaka nung laban mo la Summer? Kakapakita mo ng puwet, puta nilabang ka kay Acer. Dinadibag ka ni Acer, tas aking kamang lalaban. Kinawawa ka nung kinawawa ko, puta kawawa ka naman. Vlogger ka pala ng fan. Simple lang. Ikaw naman, kahit saan ko patignan na banda. Kasi yung cellphone mo, Apple. Tapos yung mukha mo, tol, mangga. Gusto ng mama mo, mag-abogado ka. Gusto ng papa mo, magboksingero ka. Nag-aaway na sila kung ano ba yung dapat sa'yo. Puta, farm ka pa rin ng farm. Nagka-clash na mama at papa mo. Pero ngayon, Content ni Ka-Planet, tungkol sa Shabu. Puta pare ko, no hate. Kumikita ng patungkol sa Shabu. Makabagong pusher, iyong way. Yung farm vlog, naging Shabu vlog. Pang-hypocrisy yung play. Iba na takbo ni Ka-Planet, Mercury retrograde. Pang-ina ko si GL nag-spit nun, malakas yung progression doon. Mercury retrograde. May mga panahon sa taon na nagme-Mercury retrograde. Pag nangyayari yun, parang may mga mabigat na enerhiya tayo nararamdaman, mga hindi natutuloy na mga plano, mga schedule na ano, parang minamalas, alam mo yun, parang hindi nagsaswak lahat ng ano. Tawag ulit? Mercury retrograde. Mercury retrograde. Meron mga Hindi ko narinig yun, ah. minsan pag check mo yun, parang ba't ganito nangyari sa akin? Parang ano yata ako, hindi ako makasulat ng kanta, parang napilay ako. Tapos nasira yung coach. Alam mo yun, hindi mo ma-explain na sunod-sunod na kamalasan. So, minsan checkin mo. Constant ano? Mercury retrograde ba? Titingnan mo sa Google. So makikita mo, nga no, ganito ba? Minsan September 15 to October ganito. Ay, astrology ano ba to? May kinalaman sa okay. astrology. Siyempre. Mercury retrograde. Bagong ano yun ah. Wala na. Ngayon, Content ni Ka-Planet, You're welcome, sir. tungkol sa Shabu. Puta pare ko, no hate. Kumikita ng patungkol sa Shabu. Makabagong pusher, iyong way. Yung farm vlog, naging Shabu vlog. Pang-hypocrisy yung play. Iba na takbo ni Ka-Planet, Mercury retrograde. Pang-ina ko si GL nag-spit nun, malakas yung crowd reaction doon. Galing! Galing! Napanood ko vlog mo tungkol sa bahay nyo. Hindi, nakakatawa. Ang nakakatawa naman sa mga ganyan. Yung mga ganun nilang ano, original yung... May self-awareness kasi na kung sa iba nagagawin lang yun. Na Si Jill ba gumagawa nun? Si GL mahilig sa mga ganyan. Mga scientific terms, mga... Then yung nabanggit mo sa akin na ano, yung parang minsan New age magsasacrifice ng ano, ng mga bars, tapos parang nasa dulo yung ano, oh, akala mo yung kanina? Parang ginawa rin natin ng MP3 yun eh, parang may minali siya, yung Capcorn, ganun, tapos biglang, oh, kasama yun sa... kasama sa plano niya, ba't niya ginawa yun para may payoff siya sa dulo. Minsan may mga ganun eh, sinasadya nila. Parang kay ano, may ganun din yata si Slack One yung sa ano, sa Atlas. Yun nabanggit mo. Bubuhatin yung mundo, Poseidon, tapos parang may ano, merong ano sa dulo, may punchline na Nakakatawa rin no, kasi hindi siya typical bars na ano, na boring. Talagang nababanggit ka pa dito sa Lakwan, no? Putang ina mo. Sipin mo, parang kinakalmahan ko lang dito yung sarili ko sa panonood sa dalawa nating idol. Talagang nababanggit ka nila, putang ina, naiinis ako sa'yo. dami na nilang ginagawa. Nakakatawa rin, natutuwa rin ako, naalala ko yung original mo rin dati nung Akon 3. Putang ina, ang galing din nun. Ginawa mo yung ano, sino dito mga Adelo, yung kanyang Paul, kumusta? Alam ko na kung kailan ang Bobo pumunta. Tapos after nun, wala na mag-cheer no. Ang galing yung inulit mo yung sino dito mga Adelo, talagang todo kumusta. Wala Pero na. freestyle na lang din yun eh, yung ano na yun, part na yun. Hindi mo talaga siya kasama sa ulitin ko na to, wala. Oo, nakalimutan ko yung linya ko dun eh. Paano pag may sumigaw, ulitin mo lang ulit? Hindi. Freestyle talaga yun. Freestyle na ano yun. Bumitaw ka sa gilid ng swimming pool. Freestyle talaga yun. Galing. Ano talaga yun. Kung ano yung maisip ko dun sa harap. Parang kinamusta mo ulit yung ano, kasi nandito yung ano. Ano yun, nakalimutan ko yung linya ko dun eh. So, imbis na di ba sabi ko, hanggat hindi ka tumitigil, hanggat hindi mo pinapakita na nagkamali ka, hindi malalaman ng mga tao dahil material mo yan eh. Galing, akala ko kasama sa round yun na parang dito, ano na to, naka-ready to. Gago eh, naputangin na ganun ka-solid si Luni, ano. Pakaramdam ko, ano. Yun nga, ang ina, di mo dapat ipahalata. Importante. Freestyle mo lang pala yun. Freestyle mo yun. Tangina ko si GL nag-spit nun, malakas yung crowd reaction doon. Napanood ko vlog mo tungkol sa bahay nyo. Masasabi ko congrats. Sobrang hirap mo yung bahay nyo, 50 ang hollow blocks. Diba? Kaya ayoko nanonood ng mga ganito. Kasi meron na ako mga joke na pa tayo ng mga walang kwenta.
na feeling ko may naka-design lang para sa ibang tao. Tapos mapapanood na itong dalawang icon, pare. Diba? Nakakahiya. Putang inang yan. Para na akong kakainin ng lupa, pare, habang pinapanood natin to. Putang ina nyo kasi. Ay, nako. Tas astahan papatay. Mukhang mampe-fatality, puta ganun balibel mo. Bago mo ako i-finish him, i-finishing mo muna yung pader nyo. Niyayabang mong may sarili kang bahay. Kala mo ikaw lang kumipera. At pag sinabi kong meron akong sarili kong problema, baka iyabang mong mas malaki yung TF mong sa flip-top na didekwa. Ako, TF ko dito 10K lang. 10K kada for bar setup. Ang inapanalo ka na kong pera. Iyabang mong mas malaki yung TF mong sa flip-top na didekwa. Ako, TF ko dito 10K lang. 10K kada for bar setup. Ang inapanalo ka na kung pera ang usapan, pero sa mundo ng asaran, lalamang ka lang sa yaman, di ka lalamang sa yabang. Hindi ikaw kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ngayon sa dakdakan naka-focus, sasabay mo. Kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ano laro yun? Sa aso siguro, Klo eh. Sa aso, para naman yung par. Itong creep naka-hasklo. Baka sa ano na naman to, mga Mobile Legend to. Yung mga creep, di ba? May mga ganun doon. Mga Dota. Hindi ko alam doon. Hindi, explain ko na maigi mga idol eh, no? Yung creep naka-hasklo, sa larong ano yun? Sa larong Counter-Strike. So, sa Counter-Strike, may item doon na binibili, hasklo yung tawag. Hindi, joke lang. Sa ML yun, puta. Biro lang. Hasklo, okay. Ang alam sa yaman. Game, yung mga genius dyan, oh. Sa Reference na dinami nila. mga gamer, oh. Ito na yung pagkakataon nyo. Paapuyin nyo na yung mga keyboard nyo. Let's go. Ipakita nyo na kayo yung mga Battle Rap Genius. Comment down. Kalalamang sa yabang. Hindi ikaw kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ngayon sa dakdakan naka-focus, sasabay ay game over. Parang liga ng Motus sa ganda ng pagka-poster. Isa kang poser, nagdadamit babae pa stupid ang puta. Tapos feeling undisputed, tingin mo sa'yo boy ka. Dapat sa YouTube ma-remove na yung tulad mo na fake. Boy ka. Si ano? Fighter yun eh. Fighter, Si Boyka. Isa kang poser, nagdadamit babae pa stupid ang puta. Tapos feeling undisputed, tingin mo sa'yo boy ka. Dapat sa YouTube ma-remove na yung tulad mo na fake clown. Parang Zaki versus Yang, si Husky mati-take down. Dapat sa'yo ay mag-switch route. Personal kang lumaro kahit hindi epektibo. Yan ay gawain ko din minsan pero pre may talino. Last line ko ay personal na pwede kang magretiro. Husky yung asawa mo, kamukha ni pistolero. Malakas din yung kay Cripply. Pero mas gusto ko yung ender ni Husky. Ni Husky, mas solid yung ender ni Husky. Basa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Ang round 1 talaga eh. Tsaka si Husky, mas na ano niya, kumbaga magaling yung seryoso niya, magaling din yung Comedy niya. yung comedy niya. Si Cripply, may mga parts siya na ano, na Para mas marami si Crippling comedy. mas marami yung comedy. May mga parts din siya na seryoso. Pero yun nga, yun yung isa hindi ko pa na-gets kung Minsan ano pag yung nagsiseryoso siya ano eh. Alam mo seryoso, tapos comedy pala. Katulad nung kanina, yung retro nun, ang pinaka nagpay, ano. yung kay GL. Yung pala. Si GL nagsabi nun, yung Mercury Retro. Doon pala yung punchline eh, no? Ang galing eh. Oo nga. Pero, dito sa round 1, Husky ako. Husky din ako. Husky, mas ano yung kay Husky. Mas Ayun, ako husky din ako dito. Husky ako round 1 dito, putangin na. Alangan namang kontrahin ko tong dalawang to, putangin nang yan. Diba? Husky tayo. Lahat tayo. Husky round 1. malakas yung ano, opener din ni Cripply, tsaka yung sa opener niya kasi parang may mga filler after eh. Tapos sa gitna lumakas, tapos may mga filler. Naalala ko kayo na, sabi ko kay Husky, parang back to back yung kay Husky, walang Walang butas. eh. Pati yung ender doon din nagkatalo eh, sa ender. Sa ender talaga eh, kasi parang naghanap tayo ng matinding momentum na boom. Parang joke lang yun ano ni Cripply, pistolero, kamukha ni pistolero, tapos pangit ng rhyme. Tapos nag-set pa ng expectation. Nag-set ng expectation, oh. Parang gumanon pa tayo. Retiro. Oh, pistolero. Tsaka yung ano, kung ikukumpara mo yung ender nila, mas ano, Husky. Husky yung round Husky 1. muna kami, round 1. Okay, round 2 tayo. Okay. Husky ako round 1. Kamukha daw ni pistolero. Tangin na naman. Pulis yung tatay niya, baka pariling ka niya. Ano na ito? Tungkol sa puwet. Nakakalibang. Pag eto, tinira ko sa puwet, manakang sakang pagapang-gapang sa pangpang. Galing mo to? Manakang sakang. Gagapang-gapang sa pangpang. Galing. Damn. Ang ganda ng multi, ang ganda ng image rin. Nakakalibang. Pag Nakakalibang. eto, tinira ko sa puwet, manakang Tapos sa Bisaya, yung nakakalibang, ang libang sa Bisaya, tae. na naman. Pulis yung tatay niya, baka pariling ka niya. Ang ina na ito, tungkol sa puwet, nakakalibang. Pag eto, tinira ko sa puwet, manakang sakang pagapang-gapang sa pangpang. Ang inan to, round 2 na. Pag-usapan naman natin yung ilong mong parang snorkel. Ito itsura ng takip na nilalagay sa doorbell. Dito papasasahin niya kung maganda yung ilong jokes. Ilong ni Acer. Sargo din naman sa'yo. Ano daw? Ano daw sabi ni Smaglas? Ito na.
Pag-usapan naman natin yung ilong mong parang snorkel. Ito itsura ng takip na nilalagay sa doorbell. Dito papasa sa akin niya kung maganda yung ilong. Ilong niya, Ay, gagi. Ano daw, hindi papasa sa kanya pag ano? sir. Sargo din naman sa'yo. Nung elementary si Cripply, yan yung panira niya ng sago. Ayun lang. Bigyan na ng sago. Sumpit. Pero may punchline lang ako dating ganun eh. Kanina ba? Kay Damsa yata. Paano? Parang double zero, mga ganyan. Yung double zero, ligyan ko lang ng cornet toys, ako sabog na yung ulo. Dati kay Damsa, first battle ka, parang ganun. May mga ganun na tribo, di ba? Yung ilong yung pinapakalo nila sa dart. Yung dart na may, na may lason. Mga tribo. Baka din ako galing. Sa Ace Ventura yan. Pinapakalo. Bakit na pakiramdam ko magka-tribo tayo, Idol Smugglers. Na may poison. Sa ilong. Sir, sargo din naman sa'yo. Nung elementary si Cripply, yan yung panira niya ng sago. Hindi pa rin pa talaga yun, bata. Pag wala daw siyang salamin, kamukha niya daw si Abra. Mas gwapo ka doon, mamen, pag hinambalos kita ng kabra. Ba't di ka man alamin, ginoong plus, segunda. At dahil kalbo ka na rin, mukha siyang hip-hop na boy abunda. Kaya na, grabe yung gimmick. Talagang nakakawili. Pinaalala mo lang sa tao yung dating bold ni Wally. Ang ina na ito, Tupac Shakur, baka tulak Shakur, gagi. Nagsigawan tuloy yung tao, kala nila ikaw si Manggi. Mukha kang pambato ng tarima pag naiinip si Warden. Ang boto ng mga hurado para kay Cripply, 511. Tarantago. Gago, gangster na. Ang ina, di ko naintindihan yun ah. Mukha kang pambato ng tarima pag naiinip si Warden. Ang boto ng mga hurado para kay Cripply, 511. Tarantago. Gago, gangster na. Hindi ko alam yung 511 pare, no? So gagayahin ko na lang din yung sinabi ni Looney sa mga rap battle genius dyan. Comment below. Papuyin nyo ang inyong keyboard. Hindi ko alam yung 511 sa Warden o kung anong termino man yun. Gangster, kahit kanino sasabay. Talagang patay pag naagawan, nasingitan sa ayuda ng barangay. Tangina na ito, ayaw niya sa angle. Nagaling sa lumang battle. Kunwari, nahahasel, isa ka rin sa boy recycle. 2018 versus Romano, sabi niya. Para kang archaeologist, kasi hukay ka ng hukay ng nakaraan. 2022 versus K-Ram. Para kang toxic na karelasyon. Panay po na mo sa nakaraan. O eto, latest versus Bruce. Talagang uungkating ko nakaraan mo. Ako ay toxic na nobyo. Uy, tangina. Kasampal nga. Ano yun, lyrics sa museum, di naluluma? Natatawa ako doon nung nung pinanood ko siya ng una, parang yun nga yung parang hiwaga sa mga ilang battle MC, no, na parang nadadaan nila sa reaction sa yun, yung sampal nga. Tawan-tawa ako noon, putang ina. Hindi ko alam kung na-review na tong laban na tong ako lang mag-isa eh. Pero mukhang hindi pa naman. Hanap ka ng hanap ng mga bagong naiisip. Di mo naisip, pati ikaw wala nang bagong naiisip. Tayo na pati yung asawa at anak ni Fruz. Ginawa ng issue, naksang husay. Sobrang lupet, yung mga tao, dinag-react sa sobrang umay. Bumagsak yung punchline, parang ganda nun. Kasi na, yung angulo niya, kasi ano niya na pinuulit-ulit mo, wala ka naiisip. Tapos yung angulo niya lagi, na wala kayong bago na naiisip. Tapos lagi niya rin sinasabi na, ikaw nga, wala ka naiisip, ilang ulit mo na sinaisip. Oo nga, ganyan. Naiisip. Tayo na pati yung asawa at anak ni Fruz. Hanap ka ng hanap ng mga bagong naiisip. Di mo naisip, pati ikaw wala nang bagong naiisip. Tayo na pati yung asawa at anak ni Fruz. Ginawa ng issue, naksang husay. Sobrang lupet, yung mga tao, dinag-react sa sobrang umay. Tayo na, naramdaman niyang wa-effect. Umadlib na lang ng agay-agay. Natalo yung lintik. Dinaan na lang sa tagay-tagay. Tayo na, eto na pa yung may diploma. Diskarte. At bakit sa company? Ang yabang naman ni Dudong na may provincial salary. Tayo na, natupad na yung fantasy, dinaitlog na isang dasen, pan-Disney na yung ulam kasi nga palaging frozen. Tapos magkadrama. Hindi na ako natatalo. Anong ibig sabihin niya doon? Oo nga, natatawa lang ako sa rhyme eh. Na isang dasen, pan-Disney Kasi na yung ulam. hindi sa akin naano ko eh. Ang yabang naman Hindi ito. sa naanintenga ko kanina, yung parang kala ko imumulti niya yung Willy tas Wally. Kaya nga eh. Tapos ito, Dasen Frozen. Parang magkatunog Oo nga pero sa bawal na ano kayo. Hindi siya magka-rhyme. Dasen, Frozen. Frozen. Tapos kanina ni Wally, Willy. Yung ano yata, yung pagkain, pang Disney daw, kasi Frozen. Na may Mukhang alam naman yan ng ano. Pakaramdam mo, yun yung sa ano, palabas siguro sa Disney na ano, no? Yung Frozen, yung, di ko alam yung ano, may Olaf. Yung kamukha daw ni Jay Block, sabi ni Apex. Yun yata yun eh. provincial salary. Tayo na, natupad na yung fantasy, dinaitlog na isang dasen, pan-Disney na yung ulam kasi nga palaging frozen. Ang Disney? Tayo na, tapos magdadrama. Sanay na akong natatalo sa di malamang dahilan. Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing alam. Nagpaliwanag naman yung hurado. Politiko ka ba? Pag nanakaw ka na nga, gusto mo, iboto pa? Gago na pala. Nominado kasi sa top tier. Kaya feeling star na to si Gago.
Pampalubag loob lang yon, balat sibuyas kasi masyado. Ginamit na lang yung troll para gawin yung liking contest. Master of crowd control pero sa winning laging hopeless. Kaya eto na, yung eksena. Kahit malinaw na bugbog. Yung cornic na hinain, magiging binatog. Tanga na, magiging binatog. May iyakin na po ulit. Nasaradar na sagap. At eto yon si Cripply. Masahol pa sa break up. Kaya tara na mga Diyos. Tao na. Sumakay sa torrent. Pero kaya pa ng all gods na sumabay sa comment. Ba't torrent? Yung torrent download na kanina. Hindi, torrent, ano, ibig sabihin ng torrent, alon eh, wave. Torrent, Oo. Sumabay sa torrent. Sumakay sa torrent. Sumakay sa wave. Okay. Tapos yung Kaya current, ba na? yung current ng water. Pero galing kay GL yung ano, di ba? Ano ni, parang ender ni GL yun. Parang yun yung sumikat niya na tagline. Hindi binanggit dito dahil Ah, wala lang running ano lang yun. ano lang, dahil siguro sikat na linya, na may minamak niya. Kaya nga, sabi ko, yun nga yung dapat ano yun, lazy writing ba yun para sa'yo? Pag halimbawa wala namang kinalaman naman, hindi naman si GL yung kalaban niya or hindi naman nakalaban ni GL. Gagamit ka ng alam mo. Gagamit ka na, pang crowd. alam mo na pang crowd lang dahil sikat siya ngayon na linya. Halimbawa sa Saito ka. Sa Saito, ganun. Siguro, kung pinarestyle niya, no, parang wala na ba talaga siya naisip na para kay Cripply. Para sa akin, mas okay yung round 1 niya eh. Mas walang butas yung round 1 niya eh. Itong round 2 niya, malakas yung simula kasi yung rebuttal niya na yung may sakang, may sa pangpang, Ganda nun, pagkapang sa pangpang. Ano eh, parang nag-set yun ng standard na parang... Hinahanap natin. Yun nga, no? Kaya minsan parang ka, pag yun siya, kala mo nakamulti. Ewan ko, kilala naman natin si Husky, hindi naman siya lagi nagmumulti. Kaya nakakamangha nga rin kapag nagmaano siya ng mahabang skin minsan. Nakakagulat. Pero minsan nga, pag may ganun siyang rhyme na... Nasa-set yung standard na parang pag dito, binanuan mo yung rhyme mo. Parang nakanintenga, parang nag-ano, tong willy-wally, parang frozen dasin. Nag-ano bigla, parang frozen open, ganun. At saka yung impact din, hindi kasi lakas nung round 1 niya. Yung first half siguro nung round 2 niya malakas, pero yung papunta sa dulo, parang medyo ano na siya eh. Hindi na structured ng... Mas malakas yung round 1. Parang kulang sa pako. Yung sa ano eh. Mauga, parang mauga pa yung mauga ano niya. yung Paramdam mo dito, no, parang yun nga, ramdam ko na kaya-kaya kong talunin din. Mukhang ganun din naman kung hindi medyo nawawala-wala si Husky dito. No? Kung di ako nagkakamali, nagkaroon siya ng malaking problema dyan. Yun din yung sinasabi ko palagi, no, na bilang battle MC, parang hindi mo pwedeng ikumpara na, ay gagi, mas malakas to kaysa kay ganito, mas malakas si ganito kaysa kay ganyan. Kasi yun nga, pag naghahanda naman pare, nakadepende yung performance, yung sulat, depende din sa napagdadaanan ng MC. So kung may isang MC na yun nga, parang problemado tapos nakakapagbigay pa rin ng maganda, tangina, napakalupit na talent pag ganun. Share ko lang. Dulo ng round 2 niya. Yung talaga parang ano yun. Round 2 ni Cripply. Tingnan natin. Nakakaya na naman pare. Ang lupit ng banat mo. Nakakaputrages. Putang inang to, kalbo ka daw Kuya Kebs. Pinasa yung tukso. Parang Boy bata. Abunda. O daw si Boy Abunda, sabi niya itong nonchalant. Meron akong tanong sa'yo, sex or chocolate? Dennis o penis? O Dennis? Tapos ako si Mangi. Tang ina tol, ang lame mo. Putang ina mo, okay na maging Mangi kaysa naman maging Mango. Galing nun. Galing nun. Pwede. Mango. Sana mango na lang sinabi niya. Oo, sige Ang lame mo. Kasi lame mo Putang yung ina mo, okay rhyme na kasi. maging Mangi kaysa naman maging Mango. Siguro wak mo. No? Nang wak mo. Ano maging mangi kasi maging mango. So, okay. Tapos ako si Mangi. Tang ina Pero tol, ang freestyle lame yan mo. eh. Di ba? Kaya nga. Diba? Putang ina mo, okay na maging Mangi kaysa naman maging Mango. Nalala ko kasi parang yung round 1 ko meron akong yung parang sa mangga na muka. Tapos yun, parang may oras din akong ganyan yung parang pag nasa stage parang pakiramdam ko yung yun nga, yung utak ko parang ay gagi, putangin na mukhang may tsambahan lang din pre. Tsambahan lang din mga kaibigan kung makakapag-rebut ba ng maganda o hindi. Pero pakiramdam ko medyo pasok naman yun kahit hindi siya nakakuha ng sapat na reaksyon. Pero para sa akin yun, parang ay gagi mo maangas to. Parang ganun. Share ko lang. Ina, no? Nagkwentuhan kami nito ni Husky tungkol sa dream match na pandarag. Tangina, nakakahiya pare. Di ko alam kung magaganda ba sinabi ko dito. Tanginang yan. Tanginan to, dream match niya daw, Carlito versus Sayad. Nakakapagpabagabag. Sa utak mo walang sang-ayon. Pero mapa-Carlito, manusayad, putang ina mo, tarasaon. Siya si Jerry Yim. All out, Komedyante sa entablado, sa jokes, grabe siya tumiming. Pero weirdo pagdating sa backstage. Kala mo, miyembro na nga pricing. Kung topic ng 3GS, puro tae. Sa pricing, puro babae.
At least tropahan nila buo, ikaw, kakahanap mo ng anggulo, kaya ka naging pamanggulo. Pansin nyo, laging may hawak na kamera, dokumentado kaganapan. Binibidyohan lahat ng MC kanyang madaanan. Pag nag-trending, tuwang-tuwa, sobrang laki na karangalan. Gusto ko lang ipaalalang, content mo lang napag-usapan, di ka kasali sa usapan. Gusto mo mag-viral? Yung tito mong tulog, tanggalan mo ng spinal. Nagkalat ka nung laban mo kay Shaboy sa Motos. Mas kilala ka doon ng MC, tas di mo pinaghandaan lintik. Dahil doon mababa views ng battle nyo, dapat sa'yo ay mabigti. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili mo, i-blame mo. Karir mo din. Kamay nilaan. Kamay nilaan mo ba hindi? Dapat sa'yo ay mabigti. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili mo, i-blame mo. Karir mo din nag-take off. Usapang takbo ng karera, ako'y malayo sa Bolt, iwan ka. Game mode ako at inhumane to. Pag nagdikta sa crowd, labas pagka Saddam Hussein ko. Di malabo mag-suicide na malak Kurt Cobain to. Kasi sabi kong part ni Cripply na pinapakita niya na talagang rapper talaga siya. Na, ano siya, makomedya siya. Pero pag kailangan niya mag-rap na, Lalabas niya mabangs talaga na rapper. Oh. Pati mga flow. Flow tsaka yung delivery. Paano niya dinideliver? Matatas. Actually, match nga talaga sila ni Jonas eh. Sayang talaga yung match nila na ano, no? Dito sa Isa Buhay. Ano ba nangyari? Hindi ba natuloy? Sino bang nawawala? Si Jonas ba? Si Jonas yata ang una natalo eh. Hindi pa ba sila nagtatapat? Hindi pa, di ba? Nagtapat na yata sila dati, pero dito yata sa Isa Buhay run na to, parang sila yung parang inaano ng mga tao. Na magtagpo? Oo. Kasi iba rin eh, di ba? At tapos nalaglag si Jonas kay ano, kay Ice Rocks ba? kay Ice, kay Saint Ice. Tama. Tama. Kay Saint Ice, tama. Tapos si ano, kasali ba sa Isa Buhay si Cripply? Nalaglag din siya kay Ban. Oo, kakalaglag na lang. Bago lang. Di pa lumalabas yun, no? Hindi pa. Oh. Ang lakas ng Ban ha, dire-diretso yung ano niya. Eh, hindi yung taga... Taga Cebu, taga Lapu-Lapu. Mahusay, ha? Okay. Sige. Sabihin natin. Bolt, iwan ka. Game mode ako at inhumane to. Pag nagdikta sa crowd, labas pagka Saddam Hussein ko. Di malabong mag-suicide na malak Kurt Cobain to. Kada battle bars, jokes yung nire-release ko. Habang ito, adik na ba din? Taragis, no? Deyo, tsaka JD. Minimix mo. Ay, out of nowhere, eh. JD, minimix mo. Deyo, tsaka Kung laban na JD. ito ni Pistolero, may rebat to, ganito. Tinitira pa yung pagbablog ko. At least ako malawak lupain, ikaw hanggang batok lang mo. Batok lang. Hanggang Alam mo ba yun? Di mo alam yung reference Hindi. niya? Ano yun ni Husky? Napanood mo, napanood mo yun. Oo, rebuttal niya yun eh. Tangina mo. Batok lang mo. Kasi batok mo lang dapat sasabihin niya. Kaso yung setup niya, yung dulo. Tapos napilitan siyang baliktarin yung batok mo lang. Naging batok lang mo. Para mag-rhyme. Para mag-rhyme. Parang may ganun din yata sa iba si Tipsy, di na parang nakulong, nalulong nga, no? At least di ako nakulong, parang nalulong. Tapos parang, ano ba, parang ganun eh. Ano Sa siya? iba yun? Hindi ko, parang hindi yata. Iba na yan. Basta ito natawa ako nung ano eh. Alam ko na-review ko yung battle na yun eh. Tapos nung sinabi niya yun, parang natawa rin siya eh. Pero, Freestyle rebat ito. to, ganito. Tinitira pa yung pagbablog ko. Yun. At least ako malawak lupain, ikaw hanggang batok lang mo. Yun yung battle niya. Alam mo. Hanggang batok lang mo. Kakasya mo yan, dapat batok lang to. Nakasya mo si Husky. Galing ng rhyme. O-order ng chicken fillet, Galing ng tapos rhyme, no? Galing talaga si Cripply. batok lang mo. Batok lang mo. Kakasya mo yan, dapat matok hang to. Pag Ganda. nakasya mo si Husky, Ganda rin. yung trip nito pang retard. O-order ng chicken fillet, tapos magre-request ng leg part. Ay, nakakatawa pala yun. Pag nakakabatak to at kamanya kan iniinda, pag pinapalitan mo daya pero anak mo, puta nalilibugan ka. Trinidad ako. Ano to eh? Alam ko ni-reference sa kanya to nung battle niya eh. Parang narinig ko nga. Parang na-review ko rin to eh, na parang sinabi na, sinabi mo kay Husky yun para lang sa crowd reaction. Sa MP3 ba? Parang ginanon siya eh. MP3 din ba yun? Hindi, iba. Sino pa huli na kalaban ni Cripply? Parang napanood ko nga. Ay, hindi. Sino ba ito? Like, before si Ban. Sino ba yun? Si MP3. Hindi, ang sa akin lang naman, ang ano ko lang naman dyan, yun nga, parang, ano ba, bilang MC lang, para sa akin, kailangan ko mag-adapt ng mga nangyayari sa paligid, no? So, yun, dahil si EJ Power may dark humor, kailangan rin na, ano ba, parang maglagay lang din ng konting, konting ganun sa arsenal. Parang ganun, pare. Kasi kailangan, yun, parang, para makasabay ka din siguro, kailangan mo mag-adapt lang din ng mag-adapt sa mga bagay-bagay. Kasi yun nga, madaming nagbabago, madaming, so para lang sa akin, gusto ko lang siyang subukan ng mga panahon na yan. So nag-isip lang ako ng pinaka-worst na mga bagay na puta, ano kaya pwede kong anuhin. Parang ganun. At yan ang sumagi sa isip ko. Yes. Yes, sir. Tandaan, pero nauso din kasi yung parang kasi galing yan sa ng wave nila, EJ Power. Yung Yun, dark diba? humor. Yun, sakto. Tangina. Shock value na Sinabi niya yun. Kila Invictus, di ba dati? Mahilig sila sa So, ganun. pukin ng asawa ko, naglagang kayo ng anak, di ba? Yung mga ganun yung mga parang, what? Parang binastos mo na yung tapos dark pa yung nasa dulo, di ba? Parang ganun yung mga
tama ka, EJ Power, di ba? Yung ginawa niya kay Shay, di ba? Yung mga ipuputbol yung baby, yung mga ganun na. Washing machine, mga ganun. Washing machine. Pag nakakabataktot ka man, kan iniinda. Pag pinapalpan mo daya pero anak mo, puta nalilibugan ka. Nagising lahat yung gigil ko. Lana ako sa katinuan. Balin sa bagong gising ka, patol nakipagbiruan ako'y. Di mo mauutakan, di mapredict bara kung makulay ako'y. Di mo mahuhulaan, parang premyo ngayong isa buhay. Diretso ka sa hukay, sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth, na kahit gaano kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka, ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw pa... Maaabot ko yan, parang tattoo. Ano? Ano sinabi niyo? Na kahit gaano kataas May rhyme siya yung inamin, humor mo, utakan. Di mapredict bara kung makulay ako'y. Di mo mahuhulaan, parang premyo ngayong isa buhay. Diretso ka sa hukay, sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth, na kahit gaano kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka, ibang tao'y Maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka. Baka doon niya pa lang. Baka doon pa lang yun. Doon pa lang yun. Sa rhyme niya lang inano yun, dinugtong. Para sa sad Hindi sa truth. thought, no? Parang hindi siya connected doon mga kaibigan. Yun ay parang sa third line na ano. Diyan, habang ikaw parang wangud. Kasi ikaw ay utak sa pag-truth. Na kahit gano'n kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka. Ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw parang wangud. Kasi ikaw ay tumatak sa pambabatok lang mo. Ang galing. Galing talaga po. Ayun yung perfect na ganun. Feeling maskulado. Para sa akin, yun yung perfect na ano na mga pang tag doon. Pang line mark na... Yung tag doon, yung predict, yung binabali yung dulo. Kasi nag-expect ng expectation yung rhyme scheme eh. So inaabangan mo talaga Hindi, yung hinalo na nga niya yung elemento ng ano, nung, di ba sabi ko parang kailangan ng hanapan ng bagong paraan gawin yung mga line marking, di ba? Minsan kasi inuulit na lang ng walang creativity. Na, sabi mo dati, sa habaan mo, tapos syempre nakaapat ka na bara nun, di ba? Bara ng kalaban yung ginagamit mo, di ba? Dito kasi parang hindi niya ginanon, parang hinanapan niya ng paraan na parang maging material niya eh. Galing ako. Di ba? Kung sino pagkakasulat dito. Batok lang. Pambabatok lang mo. Ang bangkud. Ginagano ba niya? Sineset niya pa. Sineset niya yung expectation. Hukay. Diretso ka sa hukay. Sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth. Gano'n kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka. Ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw parang wangud. Kasi ikaw ay tumatak sa pambabatok lang mo. Ayun talaga yung punchline eh. Tangina, wag feeling maskulado. Porque binubuhat mo sako-sako. Magkaiba tayo ng trabaho. Sino tinatakot mo aso? Hinahakot mo lang simento, ako hinahakot ko tao. Malinaw yung round to Cripply. Sinain siya doon. Tuloy-tuloy yung momentum ni Cripply sa ano, sa round 2 na to. Sa round 2, lakas nun. Saka yung ano, rebuttal pa lang. Battle niya rin, oo. Rebuttal pa lang. Mingo. Di ba, lakas na nun. Tapos inend niya ng ganito kalakas. Hindi ganito kalakas yung ender niya sa round 1 eh. Kompleto siya rito. Siguro sa umpisa parang nangangapa pa lang siya. Or baka yun yung pinakamahina niyang round. Nilagay niya sa round 1. Niya lang, okay. Tabla na. Round 1, Husky. Round 3, tignan natin kung sino mananaig. Alright. Puta, may sinasabi pa to, bastos ang puta. Nalilibugan daw ako sa anak ko. Hindi niya alam, naglalaro lang kami ng asawa ko. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon, siya yung baby ko. Tapos yung magkakaroon. Hindi, alam ko pinipilit niyang isa. Ang awkward tol. Parang, oh shit, tangina mo, dinimbat mo ba yun? Pero nag-guess ko yung gusto niya. Siya. Ayaw niyang, gusto niya Baby. pagtanggol niya yung ano. Hindi, tsaka yung ano ba, yung reference niya na baby. Oo, ngayon nga. Hindi, baby ko siya. Nag-gets ko yung gusto niya sabihin nga doon na. Kulik-kulik yung setup. Oo. Parang yung mga tao, hop, ingat. Parang, ang ano, ang touchy nung Sana pang subject. crazy. Ang mga anak ko yun. Gagawa asawa ko yun. Ang tawag ko baby. At mga ganun eh. Ganun sana eh. Tama. Parang umano pa kasi, humaba eh, no? Alam ko, natatapilok yung freestyle niya. Kasi minsan kasi may mga ganun na parang bastos ka, mas bastos ako. Di ba may ganun? Kaya parang may isip mo, oh, teka, saan pupunta to? Di ba? Ba't inopen mo ulit yung ano? Gaganti ka ba? Di ba? Parang iisipin mo, ano ba? Parang napasama ah. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon. Ganun. Ganun, lilis. Para mag-gets na agad. Siguro sa isip niya, tangina, ano yun ah? Ay, tangina, mali ako doon. Hindi yun ang ibig sabihin. Madulas yung sahig doon ah. Oh, bastos ang puta. Nalilibugan daw ako sa anak ko. Hindi niya alam, naglalaro lang kami ng asawa ko. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon, siya yung baby ko. Okay na mo. Tapos yung laban ko kay ano, kay Shaboy, pinupuna mo pa. Ang tawag doon, tutorial kung paano maging tanga. Pinanood mo, di ba? O, tanga ka. Galing. Bawi. Ito. Pansin nyo ba to, yung kilos na ito? Pag bumibitaw, gaganto. Tapos gaganon. Kasi inom ng tubig. Sakto. Nahihirapan ka na ba? Baka kailangan mo ng lubid. Siya si Cripply. Malakas na ito ah. Ang pagbabalik ng walang naghahanap. Wala kaming pake kahit hindi ka na mag-rap. Kasi yung dulog mong saya, parang puta sa lansangan. Iba't iba estilo, talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Sarong banggi sa higdaan, agad na lang kakalimutan. Tanga na. Sarong banggi? Kasi ang kulit,
Sarumbanggi. Yung lumang, alam ko sa Bicol yun eh. Bigla na lang ano daw? Hindi kasi hindi ko naintindihan kung ano yung sinasabi sa Sarumbanggi eh. Pero Kantang Bicol yun. Talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Sa rumbanggi sa higdaan, agad na lang kakalimutan. Sarumbanggi sa higdaan. Higdaan kasi higaan eh. Ano ibig sabihin ng Sarumbanggi sa ano sa Tagalog? Isang gabi, pare. Sarumbanggi. Isang gabi sa higaan, bigla niya na lang kakalimutan. Parang yun yung sinasabi ni Husky. Ano yun eh, sa school dati, tinuturo yan. Isa yun sa mga parang folk songs. Mga Filipino folk songs, di ba? Tulad ng Leron-Leron Sinta. Di ba? Itong Sarumbanggi, alam ko. Parang familiar siya. One night or one evening in Bicolano language. Oh yun, parang one night stand. One night stand. Okay, yun yung nare-record. Yun yung sinasabi niya dito. Estilo, talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Diba, one night Sa stand? rumbanggi sa higdaan, agad na lang kakalimutan. One night stand siya. Kaya na, kasi ang kulit. Yung mga bago, amateur na daw ulit. Ang masakit, baka kabado, kasi meron na siyang kapalit. Biglang litaw, mag-aangas. Kala mo, siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. kung usapang hip-hop lang, baka malula ka sa hawa. Narinig sa pioneer kasi rin eh. Tatawa kay Husky pag nag-English kasi meron siya sinabi dati, yung ginagawa yata siya ni Lipcram. 1,000 larger than the sun. 1,000 larger. 1,000 lang. Parang Canis Majoris, nagsabi pa siya ng mga Seryoso. pangalan ng planeta, pangalan ng mga buwan, ng mga araw. Parang si Flick G dati mahilig sa ganun eh. Naalala ko. Ng mga Parang bituin. super blue computer. Ano yung super computer? Kaya may blue screen. Mga Google bars. Ayun. Canis Majoris, 1,000 larger than the sun. Kala mo, siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. Hindi ko alam kasi kung ano eh, may minamak ba siyang linya o linya Wala, niya? tingin ko nirang lang sa pioneer. Tapos ang Happy Humble. Tapos wala siyang na ano siguro. Get the fuck up out of here. Dapat fuck up out of here eh. Shit, baka kabado, kasi meron na siyang kapalit. Biglang litaw, mag-aangas. Kala mo, siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. Kasi wala niya isulat ko pag ganyan, hindi pa atras. Kung usapang hip-hop lang, Pababa. baka malula ka sa hawak. Sarili mo na lang, di pa makuhang mapalawak. Tangina, buong Rizal may unity. Talagang panis ka sa akin, tol. Pinaka-movement nila sa Bicol kapag lumilindol. Rap skills. Butasan banda. Nung nalaman kong ikaw kalaban, di na ako nataranta. Rapper ka ba talaga? Mararanasan mo sa lanta. Kung gusto mo, pagtapos nito, tirahan tayo sa kanta. Tangina, gusto mo? Ng bars galing sa farm. Maiinis, malulumbay. Ako yung kupal na kapitbahay, sa'yo yung puno ng malunggay. Bawat anggulo may bali habang yung dahon hinahakot. Pag sinabi mong tama na, ang ina mo, madamot. Ganda na na. Malunggay bars. Mix emotion. Jokes tsaka bars. Pinag-compact. Lahat tayo dito may bilang. Depende kung kumontak. Kaya na. Kahit na ipagsigawan, kung mahina naman yung linya, putol-putol, tangina. Putol-putol kakarnihin, parang longganisa. Puta, longganisa, labo eh, no? Wala kasing connection. Malabo. Sinadya. Yun lang. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Putang ina, yun o! Fake joke! Fake joke ba yun? Gusto mo ng tunay? Baka sa Pero ba't kanila. ganun? Haba lang. Hindi, kung fake joke yun, ba't parang hindi siya ano? Hindi, pakiramdam ko mga idol. Joke talaga yun, tapos ginagawa niya na lang ng paraan. Yung payoff niya hindi... Siguro dahil dami nang gumawa. Hindi, may mga fake joke kasi na ano eh, na alam mo yun, parang may kinalaman yung pagtigil nila. Siya, sinabi niya lang, fake joke, ano lang siya eh. Wala lang. Kaya Parang feeling ko siguro- hindi siya fake joke eh. Yung mga nag-joke talaga. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Ano yung rhyme dun? Wala kasing connection. Inulit niya lang. Malabo. Yung malabo ba may rhyme sa una? Feeling ko nagkamali siya talaga dyan. Nagkamali Diba? talaga yan. Longganisa. Puta, longganisa, labo eh, no? Wala kasing connection. Malabo. Kung fake joke yan, ang pangit niya na Kita fake mo, joke. naghang, wala kasing connection! Oo, di ba? Putang ina, yun o! Ikumpara mo yun doon sa ano, kay Mot na papahanap mo. Sinadya ko mawala kasi papahanap mo, di ba? Alam mo yun, may payoff siya. Mismo. Dito parang wala, parang ano nyo lang. Kung totoo mang fake joke yan, Oo. Dapat kasi may dugtong siya sa idea or sa rhyme eh. Wala, Wala lang. Either doon, wala eh. Nilagay niya lang. Oo. Longganisa, ano, hindi siya ano eh, weak yung ano niya eh. yung puputol-putol yung ganisa. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Putang ina, yun o! Fake joke! Gusto mo ng tunay? Baka sakaling kita. May gumawa na ba nun? Feeling ko fake joke yun pero pangit. Hindi Fake joke siya. Binord wordplay niya dun sa ano. Sa kaling kita, yun yung gusto niya sigurong ano doon. Sa ano, yung walang connection, yung longganisa, walang connect. Tapos yung walang connect naman, walang signal. Oo nga. Hindi Pero- siya naghang. Pero hindi siya cohesive eh, para sa akin eh. Walang pandikit eh. Dinikit lang eh, pero hindi kumabit eh. Parang- Kanin, Oo. dito dikit. Fake joke! Gusto mo ng tunay? Baka sakaling kita. Ayun. Yun yun. May gumawa na ba nun? Baka pwedeng rekomenda. Tangin natin, sabi niya anong labo niya kay Range. Pinuputrip niya daw kabayan. Kaya pala galit sa'yo lolo mo.
kinain mo yung higaan. Papag kinain. Naging lolo mo. Alam ko, taga Bicol ka. Mahaba yung biniyahe mo. Pero hindi ka mala Eminem sa 8 miles. Tingnan pa, hindi ka pala mukha kang tatay na magta-tiles. Huwag na masang ka, di ba? Miles. Ang ina nito, pag sinipas ko, magmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong kwentong ambentong pangbuelta balentong kotong sa utong na may ketong peace in explendong. Parang yung mga reg ni ano dati, di Basilio. Si Basilio, gagi ganyan mag-reg dati. Multi, ganyan siya mag-multi. Dati pa. Pudak para ba sestas, pudak. Landas na dapat patalastas ng ubas. Ganun sa labas, ganun. Pagmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong Pwede kaya itong kwentong i-post ng, ambentong pangbuelta balentong kotong sa utong pwede kaya itong i-post ng konti, no? May kukuha lang ako ng tubig saka chichirya. Ano lang, 1 minute. I'm sorry mga kaibigan. Game tayo ulit. Tangin ang haba na itong ano. na may ketong Parang ano, tong, bakit tong kito? pagmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong kwentong imbentong pangbuelta balentong kotong sa utong na may ketong peace kuya explendong. O diba? May multi, kaso walang kwenta. May parts ako, parang Yamashita, wala makakita. Time. Round 1 niya pa rin yung pinakamalakas. May ano sana yung round 3 niya na maging parang round 1 eh. Kaso parang yung dulo, parang minadali niya, no? Parang naubusan na siya ng oras Tsaka siguro. maganda sana yun, na kung sasabihin niya walang bars, kasi walang makita. Parang inanuhan niya pa na parang seryoso. Oo nga, no? Parang masyado niyang, Parang ganun sana. masyado niyang binato eh. Binigay lang Laylay eh. yung mga, laylay yung mga setup. Delivery. Maganda sana yung bars, ang ganda ng gusto niya iparating. Sana na, no? Round 1 pa rin pinakamalakas niya. Pero, Parang yung ano, parang pwede yung i-rebat yun eh. Tong, bakit ang kito? Eh, siyang ganun ni Cripple dun eh. sayang lang. Tsaka doon sa rebat niya, nasalo niya, isang rebat niya, nasumalo. Bola na nasalo yung pangit eh. Oh, yung after nung una niya na rebuttal. And then after nun, malalakas din yung sunod niya kasi nabutas na sa gitna papunta sa dulo eh. Doon sa sinabi ko na ano, yung part na hindi yung awkward yun yung sa anak niya sa simula. Tapos nakabawi siya ng rebuttal, then after nun solid. Tapos sa may bandang gitna, meron tayong inaano kanina na sinabi niya na parang kine-question natin na bakit ganun, 'di ba? So parang doon sa parte na yun papunta sa dulo, medyo May parang lang ng konti. either minadali yung sulat o minadali yung delivery or minadali yung Alin man doon. pag-aral ng tono, no? Oo, ang delivery. Masyadong mabilis eh. Perfect yung round 1 niya eh. Ayun yung ano, yung naalala ko na, yung kanina sinasabi natin. Pinag-usapan na saan niya? No, Sa linya niya? yung before, ano ba yun? Kalimutan ko na naman. Yung sa may bandang gitna, yung before niya in-end, yung tinatanong kita kung ano ba yun. Tapos nag-English pa siya, di ba? Meron din siyang mga Oo, English. English siya. Get para, So parang merong mga, may mga tinatamaan siya, okay, malakas, biglang hihina. Biglang may sobrang hina. Tapos biglang may malakas na naman. Halos siya. Hindi siya balanse tulad ng round 1 niya na parang, uy, wala akong masilip dun ah. Perfect yung round 1 niya. Yung round 2 naman niya, mas mahina dito sa round 3. Mas malakas tong Hoy, ano na lang. 11 minutes na lang mga pre. Mabilis na to kasi naka-times ano naman ako eh. round 3. Kulang lang yung dulo siguro. Parang sana nga mas okay kung yung ender niya ng round 1. Dito niya nilagay kasi mas tatak yung kay Oo, Cripply. no. Parang nasemento niya na O tsaka malakas na yung round 1 niya eh. Di ba? Kumbaga, kahit lagyan niya ng mediocre na ano yun, mahina rin kasi yung ender ni Cripply sa round 1 eh. Kung nainilagay niyo sa round 3, makakatulong sa atin. Anong palit lang, no? Yung switch niya. Okay, tingnan natin yung kay Cripply. Magkakatalo. Tangina mo, ang dami mong stumble, gago ka husky, Yun o, chupa. kami yung stumble. Hindi ko lang kinain yung higaan, pati yung nakahiga. Lolo na yun eh. Buti na lang walang round. Buti na lang round 3 na, no? Pwede pang maribat niya. Sa ibang battle ni Cripply, no? Siguro ginamit sa kanya to, no? Kinain mo yung lolo mo, ba nakahiga? Hindi, pakiramdam mo kasi nun ano eh. Ano ba? Nagalit daw yung lolo kasi kinakain yung higaan. Ang ini-imagine ko nun, ang nasa isip ko na nun, ano eh, hindi lang higaan kinakain ko, pati nakahiga. Siyempre, tinutukoy ko babae.
Putang inang yan. Napasama pa pala ako. Nawala siguro sa isip niya. Ano gano'n? Nakigado ko na, nakikigaan. Ano gano'n siya makakalimutan mo? Hindi ko lang kinain yung higaan, pati yung nakahiga. Lagi yun siya. Ay, nasa isip niya. Nag-hiring construction company ni Husky. Kasi dumadami kanyang utos. Tanginan to, inaaya si Lipra mag-apply na taga-buhos. Hiring din daw electrical. Kaya sinusulit niya yung moment. Pinapa-apply niya si GL, taga-check daw ng current. Inaaya niya din si EG Power, taga-simento ng hagdanan. Pakatadyakan ka nun sa unang beses niyang pagsalan. Hindi na ako natutuwa. Pag si Righteous man yung nag-apply, kunin mo na damuho para pag sa lupa laway niya tumulo, yung kumpanya mo gumuho. May post ko sa Facebook, gusto niya lang daw magka-COE pero siya'y naging CEO. Rich kid! Well off! Maniniwala na sana ako kaso pader nyo nakaka-turn off. Bago ka mag-construct ng barat, matalinghagang parirala, tangina mo, ayusin mo muna yung palitada. COE, CEO. Nag-apply to maging doktor. Unang pasyente niya hindi na tinitigasan na lolo. Ay na, nakakahiya pare. Cut mo na kaya? Para tumigas yung tite, niresitahan niya ng simento. May babaeng ayaw mabuntis. Ang operasyon niyang binigay, para hindi mabuntis, binelding niya yung puday. Tangina construction, to doktor, kanina pa kita tinatrabaho gamit lamang salita. Cross-job reference na para kang kinanan kaliwa. Pero mas pati sa akin yung ganong trabaho, animal. Kasi pagtapos ko mag-construct, diretso ka sa ospital. Kakaya. Di ba ganito? Di ba ganito, mga flow nyo, basta lang makapahike? Nag-shadow boxing ka pa dati, tumatumbling pa sa way. Ang nakakatawa lang doon sa bara mo na live. Bakas ba yan? Ang flow yan, nag-shadow boxing ka pero ikaw anino ni Tyke. Type din, Sa type akin din. sa live kahit i-play, pabobo malabok ang makasabay, lalong ako ito, madobihira mag-flow pero iba yung kono kain, kabuhay ako'y malak, komodo kaya sige radong di madre, tek ng soko, sige sumalubong ka na malaman mo para ka na sumagalpak sa track, kayo para nilalamon, kita gamit makalumang estilo, lang sarap, mga nakakahikab lahat na niyan sila, kaharap mo ramatrat sa gad, kaya dila 5-0, kitilto si Iho, rekta bababa, digbal. Talagang praktisado. Hiring ba yung chakra? May flashes ng smugglas yun, ha? Hiring ba na yung chakra? Kabuhay ako'y malak, komodo kaya sige radong di madre, tek ng soko, sige sumalubong ka na malaman mo para ka na sumagalpak sa track, kayo para nilalamon, kita gamit makalumang estilo, lang sarap, mga nakakahikab lahat na niyan sila, kaharap mo ramatrat sa gad, kaya dila 5-0, kitilto si Iho, rekta bababa, digbal. Hiring ba yung chakra? Ikasampu na Alam mo sa PSP gusto mong humilera, yan ay balita akong nasagap. Para umabante yung karera, kitiram ka, nagpapalakad. Di kasi nasali dahil alam ni Gasol iyong balak na nagpapalapad ka ng papel para papel mo ay lumapad. Wala ka kasing hatak, kaya sa PSP hindi masingit. May lumapad. Oo, yan, ha? Yung papel na pera, tsaka yung papel mo sa yung role mo. Galing na. Nagpapalakad. Di kasi nasali dahil alam ni Gasol iyong balak na nagpapalapad ka ng papel para papel mo ay lumapad. Wala ka kasing hatak, kaya sa PSP hindi masingit. 3 beses nila akong kinausap, ginusto ko lang manahimik. Kayang-kaya ko dun umapak, sadyang di ko lang pinipili. Baka kasi mag-t-shirt ulit si Arik na tunay lang mananatili. Pero kung Lito maging ano. Pero kung gusto mong bumatel, dun Husky, ay walang masama. Sampa lang sa mukha mong isang oo ko lang, kaya ko yung magawa. Kaso pagmamahal ko sa Philip tapay tunay. Seryoso bawat iduga. Ay, seryoso bawat kataga. Tingnan mo. Putang ina. Pagmamahal huli sa nito. Philip tapay tunay. Seryoso bawat Pakinggan ko iduga. ba? Minsan na lang Skip na natin yan, nawala. nakakaya. Ayan na nga pa, huling laban. Ni kay brainless. Kung tingin mo, palyado na ako kada salang. Ako ay stainless, hindi ako kinakalawang. Isa kang Ayun, cancer, corny. pabibo lang. Dapat dito, makimo yan. Magpapatalo lang ako kapag si Kuya Kebs nag-imo punks. Signature niya ng Elder, eh. Yun talaga. So comedy talaga yung ano ni ano, pero alam mo parang tagong Arsenal lang ni Cripley yun eh. Parang ang pinaka-surface nung image niya talaga comedy. Comedy, pero rapper talaga. Rapper talaga. Pagsulat, mag-rap, galing. Lagi, na-skip ko na yung mga nakakaya, no? Anyways, sige, patapusin lang natin itong dalawa. Round 3 kanya yun. Round 2, round 3 kanya yun. Malinaw. Damn. Sayang. Maganda sana ng round 1 ni Yung Husky. Husky, siguro yung kung ganung Husky na all Ganun 3 form niya, rounds, no? Makakapalagsahan. Yari ako. Gulat ako, akala ko si Husky na yung ano dito, eh. Mismo. Diba, nung round 1 niya kasi parang control na control niya, eh. Tsaka perfect round talaga. Dahil magandang laban. Ito yung magandang laban, no? Yung parang round 1, ito yung panalo yung isa, round 2 panalo tong isa, tapos round 3 parang, oh shit, sino kaya dito, di ba? Parang ping-pong talaga eh. Di mo alam kung saan yung ano eh. Pero pareho sila magaling. Sobrang Sino kayo nanalo dito? Ano ba to? Tournament? Hindi yata to tournament. Ano lang to? Pero tingin ako. Tingnan natin yung judging. Sige, sige. Ang tama ba? Welcome pala itong 11. Cripley vs. Husky. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng unado, 5-0. Magigay para kay Cripley. Yan. Malinaw naman. Dikit siya pero malinaw, no? Parang, Ang ano kasi, pinakamadaling paliwanag. Siguro, yung round 1 ni Cripley papalakas. Yung round niya lahat papalakas. Yung kay Oo. Husky naman parang... pababa. Ano pinakamain ng round sa'yo ni Husky? Ay, hindi, round 2 niya yung pinakamahina Round two pala, naman. round 2. Round two. Yung round 3 niya, mas malakas sa round 2 eh. Pero lahat dito, May lahat mga ng bomba starter ni, lahat ng bomba ni Cripley, pati yung mga flow dyan, nilagay sa third round Third para round. talagang... Tsaka yung round 2, ang lakas din yung round 2.
Anto niya rin. Di ba? Pati yung rebuttal dun. Yung battle niya. Talagang ano siya, no? A-game eh. Oo. Well-deserved win. Pero saludo kay Husky. Sana ipagpatuloy niya yung ganitong yung ginawa niya sa round 1. Ano, nakagulat. Paghanda siya ng 3 ganun na round, kahit sino mahirapan sa kanya eh. Mismo. Di ba? Siguro minsan nalilito rin to sa gagamitin na style. Kasi di ba one time, ewan ko kung siguro ba parang bago gusto niyang ipakita seryoso siya. Dun sa finals ba sa buhay one time na hindi siya nag-joke. Tapos biglang natalo siya. Kasi parang siguro ang gusto niya dun i-prove na nagbabash. Parang nakita rin niya kay Shernan sinyo sa third round ni Shernan na parang mag-bash ka. Tapos nag-bash din si Shernan. Siguro mas okay siya kung well-rounded. Kasi parang bagay din naman sa kanya agresibo eh. Tapos wag lang puro na. parang pareho sila ni Cripply eh. Parang bagay balance sila. Sila balance. Agresibo comedy, parang si Jonas din, 'di ba? Ano lang, siguro ngayon pa lang na nakakapa ni Husky yung ganito na balansehin lahat. Kasi syempre, yung comfort zone ni Husky, todo comedy, 'di ba? Pag kung magko-comedy lang siya ng all 3 rounds, kaya niya yan gawin ng confidently. Pero syempre, kalaban niya si Cripply. Siya nagkaroon din talaga siya. Rap skills plus jokes yan eh, 'di ba? Ito rapper din naman talaga ito si Husky din, oo. Kasi freestyler yan eh. Kasama nila Tyke yan. Talaga mga bumaba na sa beat yan. Solid, saludo sa dalawang to. Galing. Husky and Cripply. Cripply and Husky, saludo sa inyo. Siyempre, shoutout Enigma. Flip top, magingay. Linya Enigma, shoutout. Yun lang, no? Medyo na ano lang ako kasi po tayo na napakinggan talaga nila yung mga corny ka pa na parang ayoko na din marinig. Pero wala na, po tayo na ginawa na natin to kasi may mga tropa din naman na nagre-request. At sana na-enjoy nyo tong episode na to. Kung sakaling mahahabaan kayo kasi 1 hour and 30 minutes na, no? Ay ano nyo na lang siguro is either 1.5 or times 2. Depende sa trip nyo. Pero yun lang, tangina. Yun lang, maraming salamat sa panonood, Idol Looney and Idol Smuglas, at sana madami pa kayong music na magawa at sana maglaban kayo, sana mag-away kayo tapos maglaban kayo sa future para at least patayan talaga. Kakat ko na to mga kaibigan, bye bye.